Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang 17 taong gulang na binatilyo, ipinagbili ng sarili niyang mga kapatid sa halagang 20 pirasong pilak, ang naging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa sinaunang mundo? Hindi ito katang-isip. Ito ang kwento ni Jose at ang nangyari sa kanya ay tiyak na ikagugulat mo. Sa kalagitnaan ng lupain ng Kanaan, sa isang lugar na tila ang langit ay humahalik sa abot tanaw at kung saan ang mga pangako ng Diyos ay umaalingaw-ngaw sa mga burol, may isang tahanan na ang kinabukasan ay babago sa takbo ng isang buong bansa. Ang salaysay na ito ay sumusunod sa buhay ni Jose, isang kabataang binuo ng mga pangitain, panlilinlang, paghihirap at matatag na pananampalataya. Anak siya ni Jacob, inapo ni Isaac at tagapagmana ng lahi ni Abraham. Si Jose ay bahagi ng isang angkan na pinili ng Diyos at sa kanyang dugo dumadaloy ang banal na tipan. Ipinapakita ng kanyang kwento kung paano gumagalaw ang patnubay ng Diyos sa pinakamadilim na sandali ng sangkatauhan, ginagawang pagkakataon ang mga trahedya para sa katuparan ng isang dakilang layunin. Susuriin natin ang kahangahangang kwento ng isang batang minahal ng labis, ipinagkanulo at inalipin, at kalaunay naging isa sa mga pinakadakilang pinuno sa kasaysayan. Ito ang kwento ni Jose, isang karaniwang tao na ginabayan ng isang pambihirang Diyos. Si Jose ang ika-11 anak ni Jacob, bunga ng tunay na pagmamahal nito kay Raquel, ang babaeng pinagtrabahuhan niya ng 14 na taon bago mapangasawa. Sa Genesis Kabanata 30, talata 22 hanggang 24, makikita natin ang makahulugang sandaling ito. Noon naalala ng Diyos si Raquel, dininig niya ang kanyang panalangin at binigyan siya ng kakayahang magkaanak. Siya'y nagdalang tao at nagsilang ng isang batang lalaki at sinabi niyang inalis na ng Diyos ang kanyang kahihiyan. Pinangalanan niyang Jose ang bata, umaasang pagkakalooban pa siya ng isa pang anak. Si Jose ay hindi basta-bastang karagdagan lang sa pamilya ni Jacob. Siya ay may natatanging lugar sa puso ng kanyang ama. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 3, mas mahal ni Israel si Jose kaysa sa ibang mga anak dahil isinilang ito sa kanyang katandaan at binigyan niya ito ng isang makulay na kasuotan. Ang kasuotang ito ay simbolo ng isang bagay na pambihira, isang malinaw na tanda ng espesyal na pagmamahal ni Jacob para kay Jose. Ang malalim na ugnayan ng ama at anak ay may makasaysayang pinagmulan. Si Jose ang panganay ni Raquel, ang tanging babaeng tunay na minahal ni Jacob. Matagal na panahon ang lumipas na baog si Raquel habang si Leah, ang kanyang kapatid, ay patuloy na nagkaanak para kay Jacob. Kaya nang dumating si Jose, siya ay itinuturing na kasagutan sa panalangin, bunga ng tunay na pag-ibig. Para kay Jose, ang kanyang ama ay simbolo ng pagtitiwala at katapatan. Para kay Jacob, si Jose ay liwanag sa kanyang pagtanda. Ang kasuotang ibinigay ni Jacob kay Jose ay kakaiba sa lahat. Mahaba at makulay ito tulad ng suot ng mga maharlika at nagpapahiwatig na hindi siya kailangang magtrabaho sa bukid tulad ng kanyang mga kapatid. Sa tuwing isusuot niya ito, ito'y paalala sa lahat ng kanyang natatanging katayuan. Ngunit ang kasuotang ito ay mabilis na naging mahalagang bahagi ng kanyang kwento. Unay simbolo ng pagmamahal, kalaunay naging larawan ng matinding pagdurusa. Ang inakalang pagpapakita ng malasakit ni Jacob ay itinuring ng ibang anak bilang patunay ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang paboritismo ni Jacob ay lalong nagdulot ng tensyon sa pamilya. Sa Genesis Kabanata 37, talata 4, ipinapakita ang naging reaksyon ng mga kapatid ni Jose. Nang makita nilang mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, kinapuotan nila siya at hindi man lang siya makausap ng maayos.
Ang selos ay unti-unting lumalaganap sa kanilang mga puso na parang ligaw na damong pumapatay sa anumang pagmamahal. Bawat pagmamalasakit na ibinibigay ni Jacob kay Jose ay lalong nagpapalala sa sama ng loob ng kanyang mga kapatid. Hindi na nila siya tinuring na kapamilya, kundi isang banta, isang batang ninakaw ang pagmamahal ng kanilang ama. Para sa kanila, ang makulay na kasuotan ay simbolo ng kawalan ng katarungan. Habang sila ay nagpapakapagod sa ilalim ng araw, si Jose malayang nakakalakad, suot ang kasuotang nagtatangi sa kanya, ang anak na walang bahagi sa kanilang mga hirap. Lalong sumidhi ang alitan sa pamilya nang si Jose sa edad na 17 ay magsimulang makaranas ng mga makapangyarihan at malinaw na pangitain na tila nagpapahiwatig na isang araw ay pamumunuan niya ang kanyang mga kapatid. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kahulugan ng mga ito, kaya't ibinahagi niya ito sa kanyang mga kapatid. Ang una niyang pangitain ay dumating sa isang payapang gabi. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 5-7, ganito ang kanyang sinabi. Nagkaroon siya ng isang panaginip at nang ibinahagi niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo siyang kinamuhian ng mga ito. Sinabi niya sa kanila na makinig sa kanyang napanaginipan. Lahat tayo'y nasa bukid, nagtitipon ng mga bigkis ng trigo, at biglang ang bigkis ko ay tumayo, habang ang sa inyo ay pumalibot at yumuko sa akin. Hindi ito basta panaginip lang ng isang bata. Isa itong banal na pahayag, isang hula tungkol sa plano ng Diyos sa buhay ni Jose. Ang mga bigkis ay sumisimbolo sa sambahayan ni Jacob, at ang bigkis ni Jose na nakatayo ay nagpapakita ng kanyang magiging pamumuno. Agad at mariin ang naging tugon ng kanyang mga kapatid. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 8, tinanong nila siya, maghahari ka ba sa amin? Ikaw ba'y mamumuno sa amin? Lalo silang napuot sa kanya dahil sa kanyang panaginip at sa kanyang mga sinabi. Makalipas ang kaunting panahon, nagkaroon muli si Jose ng panibagong pangitain na mas kahanga-hanga pa. Sa Genesis Kabanata 37, talata 9, nagkaroon siya ng isa pang panaginip at ibinahagi ito sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, makinig kayo, nanaginip na naman ako. Sa panaginip na ito, ang araw, buwan at 11 bituin ay yumuko sa akin. Mas pinalawak ng pangitaing ito ang mensahe. Hindi lamang ang kanyang 11 kapatid na kinatawan ng mga bituin, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang na kinatawan ng araw at buwan ay yuyukod sa kanya. Isang matapang na pahayag para sa sinumang kabataan ang magbahagi ng ganoong panaginip, lalo na kung dala-dala na niya ang bigat ng pagkamuhi ng kanyang mga kapatid. Nang ibinahagi ni Jose ang kanyang panaginip sa kanyang ama at mga kapatid, nabalisa maging si Jacob sa kahulugan nito. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 10-11, nang marinig ito ng kanyang ama at mga kapatid, pinagalitan siya ng kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Kami ba ng iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa harap mo? Naiinggit sa kanya ang kanyang mga kapatid, ngunit pinag-isipan ito ni Jacob ng malalim. Hindi lamang tungkol sa nilalaman ng panaginip ang pagtutuwid ni Jacob, kundi pati sa kakulangan ni Jose sa tamang paghatol. Tila ipinapahayag ni Jacob ang kanyang pagdududa na siya bilang pinuno ng pamilya ay yuyuko sa sariling anak. Subalit sa kabila ng kanyang pampublikong pagtutuwid, tahimik niyang pinag-isipan ang kahulugan nito. Naiintindihan niyang kadalasang nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga pangitain. Marahil may malalim na plano nga ang Diyos. Ngunit para sa mga kapatid ni Jose, hindi na nila kinaya ang mga panaginip na ito.
Hindi alam ni Jose na ang pagbabahagi niya ng mga panaginip na ito ang magsisimula ng mga pangyayaring sisira sa kanilang pamilya. Ang mga susunod na pangyayari ay tiyak na ikagugulat mo dahil minsan ang mga taong dapat nagpoprotekta sa iyo ay sila ring pinakamalalupit sa iyo. Ang paboritismo ng kanilang ama ay mahirap na ngang tanggapin. Paano pa ang ideyang balang araw ay yuyuko sila kay Jose? Hindi nila matanggap iyon. Ang selos ay naging galit at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon upang sumabog. Kalaunan, ang mga kapatid ni Jose ay naglakbay patungong Shechem, mga 80 kilometro mula sa Hebron upang bantayan ang mga alagang hayop ng kanilang ama. Habang wala sila, ipinadala ni Jacob si Jose upang silipin ang kalagayan ng kanyang mga kapatid. Ayon sa Genesis, Kabanata 37, talata 13 hanggang 14. Sinabi ni Israel kay Jose na naroon ang kanyang mga kapatid sa Shechem. Ipinapadala niya ito ron at agad namang pumayag si Jose. Inutusan siya ni Jacob na tingnan kung maayos ang kalagayan ng kanyang mga kapatid at ng mga hayop, at pagkatapos ay bumalik upang mag-ulat. Ipinadala siya mula sa lambak ng Hebron. Hindi nagtanong o tumutol si Jose sa utos ng kanyang ama. Bagamat alam niyang kinamumuhian siya ng kanyang mga kapatid, agad pa rin siyang sumunod. Ang pagsunod na ito ay isang katangian ni Jose na mananatili sa buong buhay niya. Umalis siya mula sa Hebron suot ang kanyang makulay na kasuotan. Hindi niya alam na ito na ang huli niyang pagkikita sa kanyang ama sa mahabang panahon. Pagdating sa Shechem, hinanap ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit wala sila sa inaasahang lugar. Habang siya'y paikot-ikot sa lugar upang maghanap ng bakas, isang tila simpleng pagkikita ang tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 15 hanggang 17, may isang lalaki ang nakakita sa kanya na palakad-lakad sa parang at tinanong kung ano ang kanyang hinahanap. Sinagot ni Jose na hinahanap niya ang kanyang mga kapatid. Tinanong niya kung alam ba nito kung nasaan ang mga ito kasama ang mga hayop. Sinabi ng lalaki na umalis na sila at narinig niya silang nagsabing pupunta sila sa Dotan. Ang tagpong ito ay hindi basta aksidente. Ginabayan ng Diyos ang mga hakbang ni Jose kahit sa tila walang saysay na sandaling ito. Hindi lang basta siya napansin ng lalaki, kundi tinanong siya ng tamang tanong at eksaktong alam kung saan nagpunta ang kanyang mga kapatid. Isa itong banal na patnubay na nagkunwaring pagkakataon lamang. Gamit ang bagong kaalamang ito, nagtungo si Jose sa Dotan upang tapusin ang utos ng kanyang ama. Hindi alam kung ano ang kanyang iniisip habang siya'y naglalakad. Maaring excited siyang makita ang kanyang mga kapatid o baka may kaba na siya sa dibdib. Ano man iyon, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, determinado siyang sundin ang utos ng kanyang ama. Habang papalapit siya sa Dotan, nakita na siya ng kanyang mga kapatid mula sa malayo. Hindi niya alam, matagal na siyang napansin. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 11, nakita nila siya mula sa malayo at bago pa siya makalapit, pinagplanuhan na nilang patayin siya. Ang nag-iisang taong papalapit, suot ang kanyang makulay na kasuotan, ay agad nilang nakilala. At sa pagkilalang iyon, muling sumiklab ang galit na matagal nang namuo sa kanilang puso. Habang papalapit si Jose, marahil ay kumakaway o sumisigaw ng pagbati nang walang kamalay-malay sa panganib. Lihim na siyang pinag-uusapan ng kanyang mga kapatid. Sa loob lamang ng ilang sandali, magbabago ang buhay ni Jose magpakailanman, at ang pagtataksil na magaganap ay kayang magpalamig ng iyong dugo. Ang distansya nila ay hindi lang pisikal, ito rin ay emosyonal. Ito ang bunga ng paboritismo at inggit na lumayo sa kanilang mga puso. Sa paglapit ni Jose, ang matagal nang kinikimkim nilang galit
ay naghahanap na ng daan upang kumawala. Wala ang kanilang ama, kaya malaya nilang maisasagawa ang kanilang masidhing damdamin. Sa Genesis Kabanata 37, talata 11 hanggang 20, isiniwalat ang kanilang masamang balak. Hayun na ang tagapanaginip, sabi nila, patayin na natin siya at itapon sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na nilapas siya ng mabangis na hayop at tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Nabulag ng galit ang mga kapatid ni Jose. Hindi na nila siya kinilalang kapamilya, hindi na siya si Jose, kundi tagapanaginip, ang pinupuntirya ng kanilang galit at inggit. Ang kanilang balak ay mabagsik, ngunit simple. Patayin si Jose, itapon ang katawan sa isang tuyong balon at gumawa ng kasinungalingan. Akala nila sa ganitong paraan ay tuluyan ng mawawala ang kanyang mga panaginip ng pagiging higit sa kanila. Ngunit hindi lahat ng kapatid ay sang-ayon. Si Ruben bilang panganay ay nakialam. Bilang pinakamatanda, alam niyang may pananagutan siya at siya ang kailangang humarap sa kanilang ama. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 21 hanggang 22, nang marinig ito ni Ruben, sinikap niyang iligtas si Jose mula sa kamay ng mga kapatid. Iminungkahi niyang huwag nila itong patayin. Sinabi niyang huwag silang gagamit ng dahas. Sa halip, ihulog nila si Jose sa isang tuyong balon sa ilang, ngunit huwag sasaktan. Layunin ni Ruben na mailigtas si Jose at maibalik ito sa kanilang ama. Ang plano ni Ruben ay mas may awa, ngunit may seryosong kapintasan. Nais niyang iligtas si Jose ng palihim, nang hindi direktang hinaharap ang galit ng kanyang mga kapatid. Pinili niya ang isang kompromisong paraan na sa huli hindi rin nagtagumpay. Walang kaalam-alam si Jose sa panganib at pagdating niya sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid, agad siyang sinalubong ng karahasan. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 23 at 24. Paglapit ni Jose, agad siyang hinubaran ng kanyang makulay na kasuotan, ang kasuotang simbolo ng pagmamahal ng kanyang ama, at siya'y inihagis sa isang tuyong balon, walang tubig sa loob. Hindi madaling isipin ang takot at pagkalito na naramdaman ni Jose sa sandaling iyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, abala siya sa pagtupad ng utos ng kanyang ama. Ngayon ay bihag na siya, hubad ang kasuotan at itinapon sa isang madilim na hukay. Ang balon ay isang hukay na hinukay mula sa bato para sa pag-iipon ng tubig ulan, ngunit tuyo ito sa panahong iyon. Malalim at madilim ang loob nito at imposibleng makaahon si Jose mag-isa. Ang batang may mga dakilang pangitain ay ngayoy nakabaon sa ilalim ng lupa, tumitingala sa mga mukhang puno ng paghamak. Walang dudang sumigaw si Jose mula sa loob ng balon, humihingi ng awa. Maraming taon ang lumipas bago inamin ng kanyang mga kapatid ang pagkakasalang iyon. Sa Genesis Kabanata 42, talata 21, kanilang kinikilala ang kanilang kasalanan. Naalala nilang nakita nila ang paghihirap ni Jose habang ito'y nakikiusap sa kanila, ngunit hindi nila siya pinakinggan. Ang desperadong pagmamakaawa ni Jose ay sinalubong ng malamig na katahimikan. Maliban kay Ruben, isinara ng lahat ang kanilang puso. Matapos nilang itapon si Jose sa balon, kumain silang parang walang nangyaring masama. Isang pagpapakita ng matinding kawalan ng damdamin. Ngunit habang sila'y kumakain, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang bumago sa takbo ng kasaysayan. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 25, habang sila'y kumakain, dumaan ang isang karabanang mga mangangalakal na Ismaelita mula sa Gilead. May dala silang mga pabango, langis panggamot at mababangong dagta patungong Ehipto. Sila'y bahagi ng kalakalang ruta na nag-uugnay sa Mesopotamia at Ehipto, dumaraan sa lupain ng Canaan.
Nang makita sila, si Judah, isa sa mga kapatid, ay nagmungkahi ng panibagong plano. Mas mabait sa paningin, ngunit may halong pansariling interes. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 26 at 27, tinanong ni Judah kung anong pakinabang ang makukuha nila kung papatayin si Jose at itatago ang kanyang kamatayan. Mas mabuti raw na ipagbili na lamang siya sa mga mangangalakal at huwag nang saktan. Dahil kapatid pa rin nila ito, kadugo. Pumayag ang mga kapatid sa mungkahi ni Judah. Ang plano ay katanggap-tanggap sa dalawang kadahilanan. Una, hindi nila kailangang pumatay ng tao, kaya't nabawasan ang kanilang konsensya. Ikalawa, kikita pa sila. Bukod dito, sa sandaling madala si Jose sa Ehipto, hindi na siya makakabalik upang ibunyag ang totoo sa kanilang ama. Agad nilang isinakatuparan ang bagong plano. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 28, nang dumating ang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose mula sa balon at ipinagbili siya sa halagang 20 pirasong pilak. Siya'y dinala ng mga Ismaelita patungong Ehipto. Binanggit dito ang Ismaelita at Midianita. Malamang ito ay isang grupo ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang tribo, lahat inapo ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang mga anak maliban kay Isaac. Ang halagang 20 pilak ang karaniwang presyo ng isang batang alipin noong panahong iyon. Para sa kanyang mga kapatid, iyon lamang ang halaga ni Jose. Ang batang may mga dakilang pangarap ay naging simpleng kalakal. Ipinagbili na parang hayop at inalis mula sa kanyang pamilya at tahanan. Si Ruben, na may lihim na balak iligtas si Jose, ay wala nang maganap ang bentahan. Ayon sa Genesis, Kabanata 37, talata 29 at 30, bumalik siya at natuklasang wala na si Jose. Pinunit niya ang kanyang mga kasuotan bilang tanda ng matinding pagdadalamhati. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at tinanong kung ano na ang kanyang magagawa. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala at takot bilang panganay na kailangang humarap sa kanilang ama. Samantala, ang karavana ay nagpapatuloy sa paglalakbay patungong Ehipto. Dala si Jose na ngayon ay isa ng alipin patungo sa isang dayuhang lupain kung saan ang wika, kultura at pananampalataya ay lubos na iba sa kanyang kinagisnan. Lahat ng pamilyar at minamahal ni Jose ay naiwan. Ang kanyang amang si Jacob, ang kanyang sariling bayan, ang kanyang kalayaan. Tila wala ng pag-asa, ngunit hindi siya iniwan ng Diyos. Ngunit dito nagsisimula ang hindi kapani-paniwalang bahagi ng kwento. Ang inakala ng marami na katapusan ay simula pa lamang ng isang bagay na kahanga-hanga. Sa katunayan, gamit ang kakila-kilabot na kawalang katarungang ito, sinimulan ng Diyos ang katuparan ng mga pangitain na dati nang ibinigay kay Jose. Pagkaalis ni Jose patungong Ehipto, kinailangan ng kanyang mga kapatid na tapusin ang kanilang masamang plano. Paano nila ipaliliwanag ang pagkawala ng paboritong anak kay Jacob? Pinili nilang magtahi ng masinsinang kasinungalingan upang linlangin ang kanilang ama. Ayon sa Genesis Kabanata 37, talata 31 at 32, kinuha nila ang kasuotan ni Jose, pumatay ng batang kambing at isinawsaw ang kasuotan sa dugo nito. Dinala nila ang makulay na kasuotan sa kanilang ama at sinabi nilang natagpuan nila ito. Pinakiusapan nila ang kanilang ama na suriin kung ito ba ay sa kanyang anak. Ang makulay na kasuotan, dating simbolo ng pagmamahal ni Jacob kay Jose, ay naging pangunahing bahagi ng kanilang malupit na panlilinlang. Hindi nila direktang sinabi na patay na si Jose. Sa halip, ipinakita lamang nila ang ebidensya at hinayaan si Jacob na magbigay ng sariling pagpapasya. Isa itong tusong kasinungalingan dahil sa pagiging hindi tuwiran. Pagharap nila kay Jacob, kaunting salita lang ang kanilang binitiwan.
Ipinakita lamang nila ang duguang kasuotan na kunwari ay hindi nila alam kung kanino ito. Isang sinadyang kasamaan, iniwan nilang mag-isa ang kanilang ama sa pag-aakalang ang anak niya ay pinaslang. Ayon sa Genesis, Kabanata 37, Talata 33. Nakilala agad ito ni Jacob. Sinabi niyang ito nga ang kasuotan ng kanyang anak. Naniwala siyang nilapa ito ng mabangis na hayop. Akala niya marahas na pinatay si Jose. Eksaktong reaksyon ang nakuha nila, ang hinangad nilang paniwalaan ng kanilang ama. Hindi matanggap ni Jacob ang sakit. Sa Genesis Kabanata 37, Talata 34 at 35, pinunit ni Jacob ang kanyang kasuotan, nagsuot ng damit pangluksa at nagdalamhati sa kanyang anak ng maraming araw. Sinikap siyang aliwin ng kanyang mga anak, ngunit ayaw niyang magpaaliw. Sinabi niyang bababa siya sa libingan na nagdadalamhati para sa kanyang anak, kaya't patuloy siyang umiyak. Ipinapakita ng banal na kasulatan ang isang taong lubos na wasak ng kalungkutan. Ang pagpunit ng kasuotan at pagsusuot ng telang magaspang ay mga panlabas na pagpapakita ng matinding dalamhati sa kanilang kultura. Ngunit ang sakit ni Jacob ay lampas sa kaugalian. Ito'y pighating tumatanggi sa aliw, pagdurusang sinabi niyang tatagal hanggang sa kanyang kamatayan. Masaklap isipin na ang lahat ng anak ay sinubukang aliwin siya. Pati na rin ang mga kapatid ni Jose na siyang may gawa ng buong panlilinlang. Nagkunwari silang nalulungkot habang tinatago ang katotohanan. Si Jose ay buhay pa, papunta sa Ehipto bilang alipin. Sinabi ni Jacob na siya'y mananatiling nagdadalamhati hanggang sa muling pagkikita nila ng kanyang anak sa kabilang buhay. Nagpapakita ng kanyang pasya na gugulin ang nalalabing panahon sa kalungkutan. Ang pagkawala ni Jose, ang paborito niyang anak, ang anak ni Raquel na kanyang pinakamamahal, ay sugat na inakalang hindi nagagaling. Hindi niya alam na balang araw ay malalaman niyang si Jose ay buhay at may napakalaking kapangyarihan sa Ehipto. Habang si Jacob ay nilamon ng lungkot, ang mga kapatid ni Jose ay nagpatuloy sa buhay. Dala-dala ang bigat ng kanilang kasalanan. Naalis nila ang kapatid na kinaiinisan, ngunit kapalit nito'y mga taon ng pagsisisi habang pinapanood ang walang humpay na pag-iyak ng kanilang ama. Habang si Jacob ay umiiyak sa akalang patay na ang kanyang anak, dumating na si Jose sa Ehipto bilang alipin. Sa loob lamang ng ilang araw, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Mula sa pagiging paboritong anak, siya ngayon ay dayuhang alipin, isang kalagayang tila hindi na mababago. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nag-iisa si Jose. Ayon sa Genesis Kabanata 39, Talata 1, dinala si Jose sa Ehipto. Si Potifar, isang opisyal ni Paraon at pinuno ng mga tanod, ang bumili sa kanya mula sa mga Ismailitang nagdala sa kanya roon. Si Potifar ay isang makapangyarihang tao, mataas na opisyal ng hari. Dahil dito, si Jose ay napunta sa tahanan ng isang taong may mataas na katayuan sa lipunang Ehipsyo. Sa gitna ng banyagang kapaligiran, nagsimulang mangyari ang mga kahanga-hangang bagay. Ayon sa Genesis Kabanata 39, Talata 2 at 3. Ang presensya ng Diyos ay sumasa kaniya, kaya't naging matagumpay siya habang naninirahan sa tahanan ng kanyang among Ehipsyo. Napansin ng kanyang amo na kasama niya ang Diyos at pinagpapala siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ito'y isang napakahalagang bahagi ng kwento ni Jose. Sa kabila ng tila, walang pag-asa, malayo sa tahanan, bilanggo sa pagkaalipin, malinaw na binanggit sa kasulatan na ang presensya ng Diyos ay kasama niya. Hindi siya iniwan ng may kapal. Ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Jose ay hindi lang espiritual, kundi malinaw sa mga bunga ng kanyang mga gawain. Lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay, kaya't napansin mismo ng kanyang among Ehipsyo, isang taong may ibang paniniwala, na may kakaiba sa batang Hebreyong ito.
napakahusay ni Jose, kaya't agad niyang nakuha ang tiwala ni Potifar. Ayon sa Genesis, Kabanata 39, talata 4, nagustuhan si Jose ng kanyang amo at ginawa siyang tagapamahala ng buong sambahayan. Ipinagkatiwala ni Potifar sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian para sa isang dayuhang alipin na bagong dating lamang. Ang pagkakaroon ng ganoong tiwala ay tunay na kahanga-hanga. Nagpatuloy ang pag-angat ni Jose sa loob ng sambahayan ni Potifar. Ayon sa Genesis Kabanata 39, talata 5 at 6. Mula nang italaga siya bilang tagapangasiwa, pinuno ng Diyos ng pagpapala ang buong sambahayan ni Potifar dahil kay Jose. Lahat ng ari-arian, maging sa loob ng bahay o sa bukid, ay pinagpala. Dahil dito, ipinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat ng kanyang pag-aari. Si Potifar ay hindi na nag-alala sa anuman, maliban sa kanyang pagkain. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay hawak na ni Jose. Maliban sa mga personal na usapin ng kanyang amo, lalo na ang kanyang asawa na magiging mahalagang detalye sa susunod na bahagi ng kwento. Idinagdag ng kasulatan ang isang obserbasyon tungkol kay Jose. Siya ay makisig at kaakit-akit. Ang tila simpleng detalyeng ito ay nagiging mahalaga dahil ang magandang anyo ni Jose ay agad na nakatawag pansin sa asawa ni Potifar. Tila maayos na ang kalagayan ni Jose sa bahay ni Potifar. Bagamat siya'y alipin, may mataas siyang posisyon at malawak na tiwala. Ngunit ang kanyang anyo at katayuan ay magbubunga ng bagong pagsubok. Ayon sa Genesis Kabanata 39, talata 7, dumating ang panahon na napansin na siya ng asawa ng kanyang amo at hayagang inanyayahan na makipagrelasyon sa kanya. Hindi nasiyahan ng asawa ni Potifar sa pagtingin lang, naging lantad at matapang siya sa kanyang hangarin. Iminungkahi niya ang isang bawal na ugnayan. Naharap si Jose sa isang totoo at mapanganib na tukso. Bilang isang kabataan malayo sa kanyang bayan, nasa isang lipunang may ibang pagpapahalaga sa moralidad. At higit sa lahat, ang lumalapit sa kanya ay ang may asawang babae ng kanyang amo. Maraming tao sa kalagayan ni Jose ay maaaring bumigay, ngunit ipinamalas niya ang kahangahangang paninindigan. Sa Genesis Kabanata 39, talata 8 at 9, malinaw ang tugon ni Jose. Tumanggi siya at sinabi sa asawa ng kanyang amo na dahil sa kanyang pamamahala, hindi na nag-aalala ang kanyang amo sa anumang bagay sa bahay. Ang lahat ay ipinagkatiwala sa kanya. Wala nang mas mataas sa kanya sa bahay maliban sa asawa nito. At dahil siya ay asawa ng kanyang amo, paano niya magagawang gawin ang ganoong kasamaan at magkasala laban sa Diyos? Ipinapakita ng sagot ni Jose ang lalim ng kanyang prinsipyo. Una, kinilala niya ang tiwala ng kanyang amo. Pangalawa, at pinakamahalaga, binigyang diin niyang ito ay isang kasalanan laban sa Diyos. Kahit nasa Ehipto, malayo sa kanyang pamilya at relihiyosong pamayanan, nanatili siyang tapat sa kanyang paniniwala. Ngunit ang asawa ni Potifar ay hindi basta susuko. Ayon sa Genesis Kabanata 39, talata 10, araw-araw siyang nilalapitan, ngunit patuloy siyang tumatanggi. Hindi niya siya pinapansin ni lumalapit. Hindi ito isang beses lang na tukso. Araw-araw may paglapit, ngunit araw-araw ding nananatiling matatag si Jose. Dumating sa sukdulan ng lahat sa isang pagkakataon nang wala ang ibang mga kasambahay. Ayon sa Genesis Kabanata 39, talata 11 at 12. Isang araw pumasok si Jose sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at wala ni isa sa loob. Hinawakan siya ng asawa ni Potifar sa kanyang kasuotan at pilit siyang inanyayahan. Ngunit iniwan ni Jose ang kanyang kasuotan sa kamay ng babae at tumakbo palabas ng bahay. Inabot na ni Jose ang matinding tukso.
inagaw ang kanyang kasuotan, ngunit siya ay tumakbo palayo. Ang ginawa ni Jose ay matatag at agad-agad. Tumakas siya, iniwan ang kasuotan. Ipinakita nito na mas pinapahalagahan niya ang katapatan sa Diyos kaysa sa sariling kaligtasan o ginhawa. Ngunit ang kanyang pagtakas ay naging mitsa ng poot. Nang siya'y tanggihan, ang pagnanasa ng babae ay naging galit. Ayon sa Henesis Kabanata 39, talata 13 hanggang 15. Nang makita ng babae na naiwan ang kasuotan ni Jose at siya'y tumakas, tinawag niya ang ibang kasambahay. Isinakdal niya si Jose sa kanila. Sinabi niyang dinala raw ang Hebreong ito upang siya'y gawing katatawanan. Ipinakita niyang parang siya ang biktima, hindi ang tunay na salarin. Ayon sa kwento niya, sinubukan siyang pagsamantalahan ni Jose at kaya siya sumigaw. Nang marinig daw nito ang kanyang sigaw, tumakas ito at naiwan ang kanyang kasuotan. Binaligtad niya ang buong kwento. Ginamit niya ang kasuotan bilang ebidensya. Ang parehong kasuotang naging tanda ng pagtanggi ni Jose ay ginawa niyang huwad na patunay. Matalino niyang ginamit ang pagkakaibang kultura ni Jose bilang isang banyaga, isang Hebreo, upang isulong ang kanyang kasinungalingan. At hindi pa siya tumigil doon. Ayon sa Henesis Kabanata 39, talata 16 hanggang 18, ipinagpatuloy pa niya ang paninirang puri. Iningatan niya ang kasuotan nito sa tabi niya habang hinihintay ang pagdating ng kanyang asawa. Pagkatapos, isinalaysay niya ang ganitong kwento. Lumapit sa kanya ang aliping Hebreo na dinala mo rito upang pagtawanan siya. Ngunit nang siya'y sumigaw para humingi ng tulong, iniwan ng lalaki ang kanyang kasuotan sa tabi niya at tumakas palabas ng gusali. Ang akusasyong ito ay sadyang binuo upang galitin si Potifar. Hindi lamang niya sinabi na tinangka siyang saktan ni Jose, kundi tinuligsa rin niya si Potifar ng palihim dahil sa pagdala kay Jose sa kanilang tahanan. Napaka-kumbinsing ng kanyang pagkukwento, kaya't tinanggap ito ni Potifar ng walang pag-aalinlangan. Malapit nang marating ni Jose ang pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Ngunit kung minsan sa pinakadilim na sandali, doon gumagawa ang Diyos ng pinakamagandang bagay. Tingnan mo kung ano ang susunod na mangyayari. Agad at mabagsik ang naging tugon ni Potifar. Ayon sa Genesis Kabanata 39, mga talata 11 at 20, nang marinig ng kanyang amo ang kwento ng asawa tungkol sa ginawa ng aliping ito, siya'y nagalit ng husto. Dinakip ni Potifar si Jose at ipiniit sa kulungan ng mga bihag ng hari. Para kay Potifar, malinaw ang ebidensya. Nasa asawa pa rin niya ang kasuotan ni Jose at kapanipaniwala ang kanyang salaysay. Kahit maaaring may alinlangan siya bilang isang mataas na opisyal sa pamahalaan ni Paraon, kailangan niyang umakto upang mapanatili ang kanyang dangal at katayuan. Si Jose na dati ipinagbili bilang alipin at pagkatapos ay nagtagumpay sa tahanan ni Potifar, ngayoy muling bumagsak. Mula sa pagiging pinagkakatiwalaang tagapamahala, siya ay naging bilanggo, pinarusahan sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Muli, siya ay nakaranas ng kawalang katarungan ng lipunan. Ang piitang pinasukan ni Jose ay hindi pangkaraniwan. Ito'y para sa mga bihag ng palasyo, marahil isang mahigpit na kulungan para sa mga nagkasala sa gobyerno o sa mismong hari. Isa itong matinding pagbagsak sa buhay ni Jose. Gayunman, sa kabila ng kadilimang ito, may pag-asa pa ring hatid ang kasulatan. Ayon sa Genesis Kabanata 39, talata 21, nanatili ang presensya ng Diyos kay Jose, ipinakita sa kanya ang habag at binigyan siya ng pabor ng tagapamahala ng piitan. Sa gitna ng pagkakabilanggo, hindi siya iniwan ng Diyos. Katulad ng pagkakakilala sa kanya noon ni Potifar, agad ding nakita ng tagapamahala ng piitan na kakaiba si Jose.
tulad ng makulay niyang kasuotan na naging dahilan ng inggit ng kanyang mga kapatid at ng kanyang anyo na nakaakit sa asawa ni Potiphar. Ngayon ay ang kanyang pagkatao naman ang nagniningning sa dilim ng bilangguan sa Ehipto. Patuloy ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay sa kabila ng kawalang katarungan at paghihirap. Ang kulungan ng paraon ay hindi pangkaraniwan. Doon sa marahas na estruktura na pinamumugaran ng mga pinahiya sa palasyo, nagsimula si Jose ng panibagong kabanata ng kanyang buhay, isang kabanatang puno ng maling paratang at kasinungalingan. Ang malamig at mamasa-masang mga pader ng kulungan ay sapat upang sirain ang loob ng kahit sino. Ngunit si Jose ay nagpakita ng kakaiba ayon sa Henesis Kabanata 39, talata 21. Nanatili ang presensya ng Diyos sa kanya, ipinakita ang habag at muling pinagkalooban siya ng pabor ng tagapamahala. Sa kabila ng kahirapan, hindi siya pinabayaan ng may kapal. Agad na nakita ng pangunahing tagapamahala ng piitan ang pambihirang katangian ng batang Hebreyong ito. Bagaman hindi tiyak kung paano eksaktong umasta si Jose sa kanyang mga unang araw sa kulungan, malamang ay ipinamalas niya ang parehong disiplina at katapatan na ipinakita niya sa tahanan ni Potiphar. Kitang-kita ang kanyang kaibahan. Ayon sa Genesis Kabanata 39, talata 22, ipinagkatiwala ng tagapamahala kay Jose ang lahat ng bilanggo at ginawang responsable sa lahat ng gawain sa loob. Isa itong hindi pangkaraniwang promosyon. Mula sa pagiging simpleng bilanggo, naging kanang-kamay siya ng tagapamahala at namahala sa iba. Lubos ang tiwala ng tagapamahala kay Jose, sapagkat ayon sa Genesis Kabanata 39, talata 23, hindi na niya pinapakialaman ang mga bagay na nasa ilalim ng pamamahala ni Jose, sapagkat kasama niya ang Diyos at ginagabayan siya upang magtagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. Muling lumitaw ang taglay ni Jose na galing sa pamumuno at matatag na prinsipyo tulad ng sa tahanan ni Potiphar. Kapansin-pansin, muling binigyang diin ng kasulatan ang isang mahalagang detalye, kasama ni Jose ang Diyos. Tila sinasadya ng may akda na ipakita na kahit sa pinakamasamang kalagayan, hindi siya nag-iisa. Patuloy siyang sinasamahan at pinagpapala ng Diyos kahit sa isang lugar na hindi inaasahan, ang kulungan sa Ehipto. Habang ang ibang mga bilanggo ay tila nawalan na ng pag-asa, si Jose ay masigasig na kumilos at mahusay na pinamahalaan ang piitan. Ginawa niyang oportunidad ang disiplina. Sa halip na magpadala sa panghihina, nagtiwala siya sa Diyos at ginamit ng lubusan ang kanyang kakayahan sa kabila ng mga pagsubok. Sa kalaunan, matapos italaga si Jose sa pamamahala ng kulungan, dumating ang dalawang mahalagang bilanggo. Hindi sila pangkaraniwang tao. Sila'y mataas na opisyal sa pamahalaan ni Paraon. Ayon sa Henesis Kabanata 40, mga talata 1-3, nagalit ang hari ng Ehipto sa kanyang tagapagtimpla ng inumin at punong tagapagluto. Sa tindi ng galit ni Paraon, ipinakulong niya ang dalawang ito sa ilalim ng pangangalaga ng kapitan ng mga bantay sa parehong kulungan kung saan naroroon si Jose. Hindi binanggit ng kasulatan ang eksaktong kasalanan ng dalawang ito, kundi na sila'y nagkasala kay Paraon. Sa sinaunang panahon, kahit ang maliliit na pagkakamali sa paghahanda ng pagkain o inumin ng hari ay itinuturing na napakabigat at maaaring ituring na tangkang pagpatay. Anuman ang kanilang nagawa, ito'y sapat upang ikagalit ng hari at ipadakip sila. Bilang mga mahalagang tao, isinailalim ang dalawang opisyal na ito sa pangangasiwa ni Jose. Ayon sa Genesis Kabanata 40, talata 4, inilagay sila ng pinuno ng mga bantay sa ilalim ng pangangalaga ni Jose at siya ang naglingkod sa kanila. Hindi lamang siya basta nangangasiwa sa kulungan. Personal niyang pinangasiwaan ang mga pangangailangan ng dalawang tanyag na bilanggo.
Isang gabi, may nangyaring pambihira. Ayon sa Genesis Kabanata 40, mga talata 5 hanggang 7, kapwa nakapanaginip ang tagapagtimpla ng inumin at ang tagapagluto ni Paraon habang sila'y nasa kulungan, at ang bawat panaginip ay may sariling kahulugan. Kinabukasan, nang lapitan sila ni Jose, napansin niya ang kanilang lungkot, kaya't tinanong niya ang dalawang opisyal ni Paraon, na kapwa rin bilanggo sa kulungan ng kanyang amo, kung bakit sila malungkot noong araw na iyon. Ipinakita ni Jose ang kanyang pambihirang pakikiramdam sa kapwa sa pagkilala niya sa kanilang pagkabalisa. Maaari sanang binaliwala niya ang damdamin ng mga ito at tumuon na lamang sa kanyang mga tungkulin. Ngunit sa halip, pinansin niya ang anyo nilang nag-aalala at nagtanong kung ano ang bumabagabag sa kanila. Ang munting gawaing ito ng malasakit ay nagpapakita ng mahinahong puso ni Jose. Tumugon ang dalawa ayon sa Genesis Kabanata 40, talata 8, na sila'y kapwa na naginip ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag nito. Sumagot si Jose na ang pagpapaliwanag ng panaginip ay mula sa Diyos. Hiniling niya sa kanila na isalaysay ang kanilang panaginip. Kapansin-pansin ang naging tugon ni Jose. Sa isang bansang puno ng mga manghuhula at tagapagpaliwanag ng panaginip, hindi niya inangkin ang kakayahan. Sa halip, ibinigay niya ang lahat ng papuri sa Diyos. Sinabing tanging ang may kapal lamang ang makapagbibigay ng tunay na kahulugan sa panaginip. Isang matapang na pahayag mula sa isang Hebreong bilanggo sa gitna ng Ehipto. Nagsimulang magsalaysay ang punong tagapagtimpla. Ayon sa Genesis Kabanata 40, mga talata 9 hanggang 11, nakita raw niya sa panaginip ang isang halamang ubas na may 3 sanga. Habang tumutubo ito, namulaklak at namunga ng hinog na ubas. Hawak niya ang saro ni Paraon, kaya pinisil niya ang mga ubas sa saro at iniabot ito kay Paraon. Naglalaman ng mahalagang detalye ang panaginip, ang halaman, ang 3 sanga, at ang pamimisil ng ubas para sa saro ni Paraon. Maaring inaasahan ng tagapagtimpla na masamang balita ang hatid ng panaginip, ngunit maganda ang paliwanag ni Jose. Ayon sa Genesis Kabanata 40, mga talata 12 at 13, ang 3 sanga ay kumakatawan sa 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, ibabalik ni Paraon ang kanyang tungkulin at muli siyang makapaglilingkod gaya ng dati niyang ginagampanan bilang tagapagtimpla ng hari. Malinaw at direkta ang paliwanag ni Jose. Sa loob lamang ng 3 araw, maibabalik siya sa posisyon niya sa pamahalaan ni Paraon. Isang napakagandang balita, ngunit hindi doon nagtapos si Jose. Sinamantala niya ang pagkakataon upang maghain ng personal na kahilingan. Ayon sa Genesis Kabanata 40, mga talata 14 at 15, hiniling ni Jose na kung gumanda na ang kalagayan ng tagapagtimpla, sana'y maalala siya at ipamalita sa Paraon upang mailabas siya sa bilangguan. Ipinahayag ni Jose na siya'y sapilitang kinuha mula sa lupain ng mga Hebreo at dito na may wala siyang ginawang kasalanan upang siya'y ibilanggo. Isang napaka-personal na sandali ito sa kwento ni Jose. Bagamat matatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos, siya pa rin ay isang taong nakararanas ng matinding kawalang katarungan. Nakita niya sa tagapagtimpla ang isang pag-asang makalaya. Baka nga may pag-asa pa. Ang tanging hiling ni Jose ay ang maalala na banggitin siya sa harapan ni Paraon. Nang masaksihan ng punong tagapagluto ang magandang kahulugan ng panaginip ng tagapagtimpla, naglakas loob na rin siyang ikwento ang kanyang panaginip. Ayon sa Genesis Kabanata 40, mga talata 16 at 17, isinalaysay niya na may 3 lalagyang may pagkain sa kanyang ulo. Sa pinakataas na lalagyan ay may iba't ibang pastry para kay Paraon, ngunit kinain ito ng mga ibon habang nasa kanyang ulo. May katulad na elemento ng 3 sa panaginip
at kaugnay din ng kanyang trabaho, ngunit may masamang bahagi, mga ibong kumakain mula sa kanyang ulo. Sa kasamaang palad, malungkot ang paliwanag ni Jose. Ayon sa Genesis, Kabanata 40, mga talata 18 at 19, ipinaliwanag niyang ang tatlong lalagyan ay 3 araw din. Pagkalipas ng 3 araw, ipapapugot ni Paraon ang kanyang ulo at ibibitin ang kanyang katawan sa isang poste, at doon kakainin ng mga ibon ang kanyang bangkay. Isang nakakagulat at matinding kahulugan ang hatid ng panaginip na ito. Pagkalipas ng 3 araw, ipapapatay si tagapagluto ni Paraon. Ang mga ibong kumakain mula sa lalagyan ay mga ibong kakain sa kanyang katawan matapos ang parusang bitay. Di tulad ng tagapagtimpla, hindi siya muling makababalik sa kanyang posisyon, kundi haharap sa kamatayan. Ang tapang ni Jose sa pagsasabi ng masaklap na kahulugang ito ay karapat-dapat hangaan. Maari sana niyang pag-aanin ang kahulugan o mag-imbento ng maganda, ngunit pinili niyang maging tapat, kahit mahirap sabihin at tanggapin. Gaya ng inihayag ni Jose, may mahalagang kaganapan sa pamahalaan ni Paraon pagkalipas ng 3 araw. Iyon ang araw ng pagdiriwang, isang mahalagang pista sa buong kaharian. Ayon sa Genesis, Kabanata 40, talata 20, ang 2 araw ay kaarawan ni Paraon at siya'y nagdaos ng piging para sa lahat ng kanyang opisyal. Doon niya isinagawa ang pagpapasya ukol sa punong tagapagtimpla at punong tagapagluto. Sa harap ng kanyang mga opisyal, naging perpektong pagkakataon ang pagdiriwang ng kaarawan ni Paraon para sa mahahalagang pasya. Sa gitna ng kasayahan na papalibutan ng mga pinuno, ipinahayag ni Paraon ang kanyang desisyon ukol sa 2 bilanggo. Karaniwan nang nagbibigay ng kapatawaran o nagpapasya ng hatol ang mga hari sa ganitong mga okasyon. At sinunod ni Paraon ang tradisyong ito. Nagpapatuloy ang salaysay sa Genesis Kabanata 40, mga talata 21 at 22. Ibinalik ni Paraon sa tungkulin ang punong tagapagtimpla ng inumin, kaya muli niyang naserbisyuhan si Paraon. Ngunit ipinag-utos niyang ipabitay ang punong tagapagluto ayon mismo sa pagpapaliwanag ni Jose. Naganap ng eksakto ang lahat ng sinabi ni Jose tungkol sa kanilang mga panaginip. Muling nagsilbi ang tagapagtimpla, hawak muli ang saro ni Paraon. Samantalang ang tagapagluto ay nahatulan ng kamatayan at ibinitin sa isang poste ayon sa sinabi ni Jose. Ang eksaktong katuparan ng mga panaginip ay nagpapatunay sa tunay na kaloob mula sa Diyos kay Jose. Hindi lang basta siya naghula o nagbigay ng sariling palagay. Mismong ang Diyos ang naghayag ng kahulugan ng mga panaginip sa pamamagitan niya. Para sa tagapagtimpla, ang araw na iyon ay naging araw ng tagumpay at panibagong simula. Bumalik siya sa palasyo, ipinagpatuloy ang kanyang tungkulin at marahil ay nagpasalamat sa mga Diyos ng Ehipto para sa magandang kapalaran. Para sa tagapagluto, naging araw ito ng kapahamakan, tulad ng ipinahayag ni Jose. Ngunit para kay Jose na nagbigay linaw sa panaginip, na iparating kaya siya ng tagapagtimpla kay Paraon. Bubuksan na kaya ang pintuan ng selda ni Jose? Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang nangyari. Ayon sa Genesis Kabanata 40, talata 23, hindi naalala ng punong tagapagtimpla si Jose. Lubos niya itong nakalimutan. 2 taon pang maghihintay si Jose sa loob ng bilangguan, ngunit may inihahanda ang Diyos, isang bagay na napakalaki. Ang susunod na panaginip na kailangang ipaliwanag ay magbabago ng kapalaran ng mga bansa. Halos nakakasakit ng damdamin ang bahaging ito ng kasulatan. Matapos tulungan ni Jose ang tagapagtimpla, ipaliwanag ang kanyang panaginip at palakasin ng kanyang loob sa panahon ng paghihirap, agad siyang nakalimutan ng taong ito matapos makabalik sa palasyo.
Marahil sa sobrang tuwa ng pagbabalik sa kapangyarihan, nahulog sa kalimot ang tagapagtimpla, abala sa kasayahan at ginhawa sa palasyo. Maaring sinadya rin niyang hindi banggitin ang tulong ng isang Hebreong bilanggo. Walang detalyeng binanggit sa kasulatan tungkol dito, ngunit ayon sa Genesis Kabanata 41, Talata 1, makalipas ang 2 buong taon, napanaginipan ni Paraon ang isang bagay. Ibig sabihin na natili si Jose sa bilangguan sa loob ng 2 taon matapos ang insidente ng tagapagtimpla at tagapagluto. 2 taon ng paghihintay, 2 taon ng tila pagkalimot. Sa panahong ito, tinatayang nasa 30 taong gulang si Jose. Ang kanyang kabataan ay naganap sa malayo sa kanyang lupain bilang alipin. Para sa karamihan, sapat na ang tagal at tindi ng paghihirap upang mawalan ng pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ni Jose sa paningin ng Diyos. Sa katunayan, ang pinakakamangha-manghang bahagi ng kanyang buhay ay paparating pa lamang. 2 buong taon ang lumipas habang nakakulong pa rin si Jose bago naganap ang isang pambihirang bagay sa palasyo ng Ehipto. Mismong si Paraon, ang pinakmataas na pinuno ng bansa, itinuturing na Diyos ng kanyang mga nasasakupan, ay napanaginipan ng kakaiba't nakakagambalang mga panaginip na walang sinumang makapagpaliwanag. Ayon sa Genesis Kabanata 41, mga talata 1 hanggang 4, 2 taon makalipas ang lahat ng iyon, napanaginipan ni Paraon na siya'y nasa tabi ng ilog Nilo. Mula sa ilog, may lumitaw na 7 baka matataba at malulusog at nagsimulang kumain sa damuhan sa tabi ng ilog. Kasunod nito, may lumitaw ding 7 baka. Pangit ang anyo at payat at tumayo sa tabi ng mga unang baka. Pagkatapos kinain ng mga pangit at payat na baka ang 7 malulusog na baka. Pagkatapos nito, nagising si Paraon. Isang pambihirang panaginip ito. Ang ilog Nilo ay simbolo ng buhay sa Ehipto at ang mga baka ay sagisag ng kasaganaan at pag-aanak. Ngunit sa panaginip, may nangyaring hindi karaniwan. Kinain ng mahihina at mukhang may sakit na baka ang malulusog at matitipuno. Isang nakababahalang pangitain ng kaguluhan sa kalikasan. Muling natulog si Paraon, ngunit binalot muli ang kanyang panaginip ng panibagong kababalaghan. Ayon sa Genesis Kabanata 41, mga talata 5 hanggang 7, napanaginipan niyang may 7 uhay ng trigo, malalaki at magaganda na tumubo sa iisang tangkay. Kasunod nito, may lumitaw na 7 uhay na tuyot at sirang-sira dahil sa mainit na hanging galing silangan. Kinain ng 7 tuyot na uhay ang 7 malalaking uhay. Pagkatapos nito, nagising muli si Paraon, isa na namang panaginip. Muli may kinalaman sa mahahalagang bahagi ng kabuhayan sa Ehipto. Ngayon naman ay trigo ang pangunahing pagkain nila. Ngunit gaya ng una, may hindi pangkaraniwang nangyari. Nilamon ng mga walang saysay ang may halaga at sagana. Lubhang nabalisa si Paraon dahil sa kanyang napanaginipan. Ayon sa Genesis Kabanata 41, Talata 8, kinaumagahan, puno siya ng kaba at takot, kaya't ipinatawag niya ang lahat ng mangkukulam at matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya sa kanila ang kanyang mga panaginip, ngunit wala ni isa mang nakapagpaliwanag ng kahulugan nito. Bantog ang Ehipto sa kanilang mga manghuhula, mga pari at tagapagpaliwanag ng panaginip. May akses si Paraon sa mga pinakamatalino at bihasang tao sa bansa. Sinaliksik nila ang mga sinaunang tala, humingi ng gabay sa mga Diyos ng Ehipto at ginamit ang lahat ng kaalaman upang unawain ang panaginip ng hari. Gayunman, sa mga sandaling iyon, wala pa ring makapagbigay ng paliwanag na katanggap-tanggap para kay Paraon. Lalong lumalim ang kanyang pag-aalala sa bawat bigong pagtatangka. Sa sinaunang Ehipto, ang mga panaginip, lalo na kung malinaw, makasagisag at paulit-ulit,
ay itinuturing na mga mensahe mula sa langit. Ang kawalan ng paliwanag mula sa mga edukadong tagapagpayo ay nagpapahiwatig ng di pangkaraniwang kalagayan lampas sa tradisyonal na pagkaunawa ng mga Ehipsyo. Habang nagkakagulo ang palasyo sa paghahanap ng sagot, si Jose ay nanatiling nakakalimutan sa bilangguan. Ngunit sa loob ng 24 na oras, magbabago ang lahat. Ang nakalimutang bilanggo ay magiging pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Ganito ito nangyari. Ngunit naalala siya ng Diyos at papalapit na ang sandali ng kanyang paglaya. Ang magkatulad na panaginip ni Paraon na may magkaibang anyo ngunit iisang mensahe ay may layunin. Hindi lang ito bunga ng abalang isipan o panunaw ng pagkain. Ito'y mga mensaheng makalangit. Hindi para sa mga tagapagsalin ng panaginip na mali ang kaalaman, kundi para sa isang kabataang Hebreo na may tunay na pagtitiwala sa Diyos. Papalapit na ang katapusan ng panahon ng pagkakabilanggo ni Jose at ang mga panaginip ni Paraon ang magiging susi sa kanyang paglaya. Sa loob ng maraming taon, hinayaan ng Diyos na danasin ni Jose ang hirap bilang paghahanda para sa tiyak na sandaling ito, ang pagkakataong kailangan niyang ipaliwanag ang mga bagay na hindi kayang unawain ng pinakamatalinong tao sa Ehipto. Dahil bigo ang lahat ng pantas na tagapayo ni Paraon, na puno ng kaba at takot ang palasyo. Sa gitna ng panahong ito, naalala rin sa wakas ng punong tagapagtimpla si Jose. Ayon sa Genesis Kabanata 41, mga talata 9 hanggang 13, nagsalita na siya. Sinabi ng tagapagtimpla kay Paraon na naalala na niya ang kanyang pagkukulang. Minsang nagalit si Paraon sa kanya at sa punong tagapagluto, kaya ipinakulong sila sa kulungan ng kapitan ng mga bantay. Kapwa sila na naginip sa iisang gabi at ang bawat panaginip ay may sariling kahulugan. May isang kabataang Hebreo na naroon sa kulungan, lingkod ng kapitan ng mga bantay. Isinalaysay nila rito ang kanilang mga panaginip at binigyan sila ng magkakahiwalay na paliwanag. At ang lahat ay nangyari ng eksakto, gaya ng sinabi niya. Siya ay naibalik sa kanyang tungkulin at ang isa na may ipinabitay. Sa wakas, matapos ang 2 mahabang taon, naalala ng tagapagtimpla si Jose. Pansinin kung paano niya ipinakilala si Jose kay Paraon. Hindi lang bilang isang bilanggo, kundi bilang isang taong may pambihirang kakayahan, isang tagapagpaliwanag ng panaginip na tama ang sinabi. Agad umaksyon si Paraon. Ayon sa Genesis Kabanata 41, talata 14, ipinatawag niya si Jose at agad itong inilabas mula sa piitan. Matapos mag-ahit at magsuot ng bagong kasuotan, humarap si Jose kay Paraon. Napakabilis at lubos ang pagbabagong naganap sa buhay ni Jose. Sa isang iglap, siya'y isang nakalimutang bilanggo. Sa susunod na sandali, siya'y nasa harapan na ng pinakamakapangyarihang tao sa buong Ehipto. Ang pagbanggit sa kanyang pag-ahit at pagpapalit ng damit ay nagpapakita na nauunawaan ni Jose ang kahalagahan ng okasyong ito. Sa kultura ng mga Ehipsyo, mahalaga ang kalinisan, lalo na sa harap ni Paraon. Isipin ang sandaling ito. Si Jose, ang kabataang Hebreo na ipinagbili bilang alipin at maling pinagbintangan, ngayoy naglalakad sa mga pasilyo ng palasyo kasama ang mga bantay papunta sa silid kung saan naroroon si Paraon. Tiyak na malakas ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit matatag pa rin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na kasama niya sa bawat pagsubok. Sa pagharap niya kay Paraon, walang palamuti o seremonya. Ang hari ay sabik na malaman ang kahulugan ng kanyang panaginip. Ayon sa Genesis Kabanata 41, talata 15, sinabi ni Paraon kay Jose na siya'y nanaginip at walang sino man ang makapagpaliwanag nito. Ngunit nabalitaan niyang may kakayahan si Jose na ipaliwanag ang panaginip matapos itong marinig. Isang tuwirang pahayag ito, halos utos.
Hindi siya humihiling ng tulong. Inaasahan niyang makatatanggap ng sagot. Bilang ganap na pinuno ng Ehipto, sanay siyang sinusunod agad, walang tanong-tanong. Ngunit ang sagot ni Jose ay nagpapakita ng pambihirang kababaang loob. Sa Henesis Kabanata 41, talata 16, tumugon si Jose at sinabing wala siyang kakayahang gawin iyon, ngunit ang Diyos ang magbibigay kay Paraon ng nais niyang paliwanag. Ipinakita rito ang tunay na pagkatao ni Jose. Sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo, hindi siya nagpakitang gilas o nagangkin ng karangalan. Bagkus, itinuro niya ang Diyos. Isang matapang na pahayag ito sa Ehipto, isang bansang may maraming Diyos, kung saan itinuturing ring Diyos ang mismong hari. Malinaw na sinabi ni Jose na ang Diyos ng mga Hebreo, higit sa mga Diyos ng Ehipto, higit sa mga mangkukulam, higit pa sa kanya ang magbibigay ng paliwanag. Ipinakita niya ang pananampalataya at kababaang loob na marahil ay ikinagulat ni Paraon na sanay sa mga tagapayo na palaging humihingi ng pabor. Sa kabila ng karangyaan ng kapangyarihang Ehipsyo at kaseryosohan ng pagkakataong ito, nanatili si Jose sa kanyang paninindigan at paniniwala. Alam niyang ang bawat kakayahan ay galing sa Diyos at agad niya itong inamin. Maaaring dahil sa kuryosidad, sa di pangkaraniwang sagot o sa matinding pangangailangan ng paliwanag, ipinagpatuloy ni Paraon ang pagsasalaysay ng kanyang mga panaginip. At ngayon, si Jose ay kailangang magtiwala na ang parehong Diyos na nagbigay sa kanya ng paliwanag noon sa bilangguan ay gagabay muli sa kanya, ngayon sa gitna ng pamahalaan ng Ehipto. Matapos niyang pag-isipan ng mabuti ang mga panaginip ni Paraon, agad siyang nagbigay ng paliwanag. Nagsalita si Jose ng may katiyakan at katumpakang nagmumula lamang sa Diyos. Ayon sa Henesis Kabanata 41, mga talata 25 hanggang 28, nagsimula siyang magpaliwanag. Sinabi niya kay Paraon na ang dalawang panaginip ay may iisang kahulugan. Ipinakita ng Diyos kay Paraon ang mga darating na pangyayari. Ang 7 malulusog na baka ay kumakatawan sa 7 taon, katulad ng 7 malulusog na uhay ng trigo na tumutukoy rin sa 7 taon. Iisang mensahe ang hatid ng dalawang panaginip. Ang 7 payat at pangit na baka na sumunod ay kumakatawan sa 7 taon. Gayon din ang 7 tuyot at sirang uhay na winasak ng hanging silangan. Ang mga ito ay nagsasaad ng 7 taon ng matinding taggutom. Ipinaliwanag ni Jose na iisa lamang ang mensaheng dala ng dalawang panaginip, na inulit upang ipakita ang katiyakan at kahalagahan nito. Ang mga baka at trigo ay sumisimbolo ng mga taon. 7 taon ng kasaganaan, susundan ng 7 taon ng matinding taggutom. Ang pag-uulit ng panaginip gamit ang magkaibang imahe ay nagpapakita ng tiyak na pasya ng Diyos. Nagpatuloy si Jose sa Genesis Kabanata 41, mga talata 29 hanggang 31. Ipinaliwanag niyang paparating ang 7 taon ng labis na kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto, ngunit pagkatapos nito ay darating ang 7 taon ng matinding taggutom. Sa panahong iyon, mawawala ang lahat ng kasaganahan sa Ehipto at sisirain ito ng taggutom. Hindi na maaalala ng mga tao ang kasaganaan dahil sa tindi ng kagutuman. Hindi lamang basta paliwanag ang ibinigay ni Jose, ipinakita rin niya ang grabing panganib ng darating na kalamidad. Ang taggutom ay magiging sobrang matindi na mabubura nito ang alaala ng kasaganaan. Isa itong krisis na walang kapantay at maaaring magdulot ng pagkawasak sa buong bansa. Sa Genesis Kabanata 41, talata 32, ipinaliwanag pa ni Jose na ang pag-uulit ng panaginip ni Paraon ay nangangahulugang itinalagana ng Diyos ang mga pangyayaring ito at malapit ng maganap. Nagbigay siya ng malinaw na babala. Hindi ito basta posibilidad,
ito'y tiyak at kasalukuyang isinasakatuparan. Ang pag-uulit ng panaginip ay patunay ng agarang katuparan nito. Karamihan ay magtatapos na sa ganitong paliwanag, kontento na sa pagsagot sa bugtong. Ngunit hindi si Jose. Lumampas siya sa inaasahan, nagbigay siya ng konkretong mungkahi. Ayon sa Genesis Kabanata 41, mga talata 33 hanggang 36, iminungkahi niyang pumili si Paraon ng isang matalino at may kakayahang tao na mamumuno sa buong Ehipto. Dapat siyang magtalaga ng mga kinatawan sa buong lupain upang mangolekta ng 20% ng ani sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. Kailangang tipunin ang lahat ng pagkain sa mga panahong iyon at itago sa ilalim ng pahintulot ni Paraon at ilagak sa mga lunsod bilang imbakan para sa panahon ng taggutom. Ang mga ito ang magsisilbing panustos para sa bansa sa loob ng 7 taong tagutom upang hindi malipol ang bansa dahil sa gutom. Hindi lamang basta babala ang ibinigay ni Jose, nagbigay siya ng buong solusyon. Napakadetalyado ng kanyang plano, magtalaga ng matalinong tagapamahala para sa buong Ehipto, lumikha ng sistema ng pagkolekta ng 5 bahagi ng ani tuwing taon ng kasaganaan at magpatayo ng mga sentrong imbakan sa mga lungsod. Gamitin ang mga ipon sa panahon ng tagutom upang maiwasan ang sakuna sa buong bansa. Isa itong pambihirang plano sa pamamahala, nagpapakita hindi lang ng pananampalataya ni Jose, kundi pati ng galing sa pamumuno at organisasyon. Ang karanasan niya sa pamamahala sa bahay ni Potifar at sa bilangguan ay naghahanda sa kanya upang magbigay ng plano para sa buong bansa. Ang tugon ni Paraon at ng kanyang mga opisyal ay agad na paghanga. Ayon sa Genesis Kabanata 41, mga talata 37 at 38, nasiyahan sila sa mungkahi ni Jose. Kaya't sinabi ni Paraon, mayroon bang sinumang tulad niya na taglay ang Espiritu ng Diyos? Kapansin-pansin na si Paraon mismo ang kumilala sa presensya ng Diyos kay Jose para sa isang pinunong Ehipsyo na sumasamba sa iba't ibang Diyos at itinuturing ding Diyos ang sarili. Ang pag-amin na kasama ni Jose ang Diyos ay kamangha-mangha. Malaki ang naging epekto ng kaalaman at ugali ni Jose sa kamalayan ni Paraon. Ang tiyak na paliwanag ni Jose kasabay ng kanyang praktikal na mungkahi ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Sa loob lamang ng isang pulong mula sa isang nakalimutang bilanggo, naging kagalang-galang siyang tagapayo sa isa sa pinakamakapangyarihang pamahalaan ng sinaunang panahon. At lahat ng ito ay dahil pinili niyang kilalanin ang Diyos bilang pinagmumulan ng kanyang kakayahan. Dahil sa matinding paghanga, gumawa si Paraon ng isang kahanga-hangang desisyon. Sa halip na basta pasalamatan lang si Jose at palayain siya, nakita niyang ang lalaking ito ang pinakaangkop upang ipatupad ang mismong mungkahing kanyang ibinigay. Ayon sa Genesis Kabanata 41, mga talata 39 at 40, sinabi ni Paraon kay Jose na dahil ipinahayag ng Diyos ang lahat ng ito sa kanya, walang sinumang katulad niya sa talino at kaalaman. Ipinagkaloob ni Paraon kay Jose ang pamamahala sa kanyang palasyo at lahat ng tao ay susunod sa kanyang utos. Tanging si Paraon lamang ang mas mataas sa kanya sa kapangyarihan. Isa itong hindi matatawarang pagangat. Sa isang iglap, si Jose ay mula sa bilanggo tungo sa pagiging pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa buong Ehipto. Si Paraon lamang ang mas mataas sa kanya. Ipinakita nito ang napakalaking epekto ni Jose at ang lalim ng pangunawa ni Paraon sa tindi ng bantang darating. Bilang pagpapatibay ng bagong posisyon ni Jose, isinagawa ni Paraon ang mga kaukulang ritual. Ayon sa Genesis Kabanata 41, mga talata 41 hanggang 43, isinalarawan ng mga seremonyang ito.
Ipinahayag ng paraon kay Jose ang kanyang tungkulin na pamahalaan ang buong lupain ng Ehipto. Inalis ng paraon ang kanyang opisyal na selyo mula sa kanyang kamay at inilagay ito sa kamay ni Jose. Binigyan rin siya ng magarang kasuotan at gintong kwintas. Inihanda niya si Jose na maglakbay gamit ang sasakyang akma sa kanyang bagong katungkulan habang may mga taong nauuna upang ipahayag ang kanyang pagdating. Kaya't itinalaga siya ng paraon bilang tagapamahala ng buong Ehipto. Bawat bahagi ng seremonya ay may makasaysayang kahulugan sa kulturang Ehipsyo. Ang opisyal na selyo ay sumasagisag sa kapangyarihang pang-imperyo. Ang may hawak nito ay maaaring mag-apruba ng mga dokumento sa pangalan ng paraon para itong pagbibigay ng kapangyarihang gumawa ng batas sa buong lupain. Ang mga magarang kasuotan ay karaniwang isinusuot lamang ng mga maharlika at mga pinunong panrelihiyon. Simbolo ito ng kalinisan at mataas na katayuan. Si Jose na dating nakasuot ng kasuotan ng isang bilanggo ay ngayon nakasuot ng pinakamagagandang tela ng Ehipto. Ang gintong kwintas ay sagisag ng karangalan at pagkilala ng lipunan. Ito ang malinaw na palatandaan sa lahat na si Jose ay pinapaboran ng paraon. Ang sasakyang imperial ay sumisimbolo sa kapangyarihan at pagiging tampok sa publiko. Nasa kamay na ni Jose ang pahintulot na maglakbay sa buong Ehipto bilang kinatawan ng paraon. Ang mga tagapagbalita na humihingi ng daan ay nagpabatid sa lahat na si Jose na dating tinitingnang dayuhan ay ngayoy isang taong iginagalang ng lahat. Pinagtibay ng paraon ang bagong katungkulan ni Jose. Sa Genesis Kabanata 41, talata 44, sinabi ng paraon na siya'y si paraon, ngunit wala ni isa mang makagagawa ng anuman sa buong Ehipto kung walang pahintulot ni Jose. Itinatag ng pahayag na ito ang ganap na kapangyarihan. Lahat ng bagay sa Ehipto ay nangangailangan ng pahintulot ni Jose. Ang halos walang limitasyong kapangyarihang ito ay ibinigay sa isang taong dating alipin at bilanggo. Lubos ang naging pagbabago sa buhay ni Jose. Upang ganap siyang maisama sa kulturang Ehipsyo, gumawa ang paraon ng dalawang mahahalagang hakbang. Una, binigyan niya si Jose ng pangalang Ehipsyo. Sa Genesis Kabanata 41, talata 45, ipinaliwanag na tinawag ni Paraon si Jose na Zaphnath-Paneah at ipinakasal siya kay Asenath, anak ni Potifera na isang pinunong panrelihiyon sa On. Ang pangalang Zaphnath-Paneah ay malamang na nangangahulugang banal na pahayag o lihim na isiniwalat. Ito ay pagkilala sa natatanging kakayahan ni Jose sa pagpapaliwanag ng mga panaginip. Ang bagong pangalan na ito ay nagpadali sa pagtanggap kay Jose ng mga Ehipsyo dahil maaaring magkaroon ng pagtutol sa isang banyagang pangalan. Bukod pa rito, pinakasal siya ng paraon kay Asenath, anak ng isang mataas na pinunong panrelihiyon mula sa On na tinatawag ding Heliopolis, isa sa pinakamahalagang sentrong espiritual ng Ehipto. Ang kasalang ito ay nag-uugnay kay Jose sa relihiyosong pamumuno at nagbigay sa kanya ng mas mataas na katayuan sa lipunan. Dumating si Jose sa Ehipto bilang isang dukhang alipin, ibinenta ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang pangyayaring pinamunuan ng Diyos, siya'y halos kasing kapangyarihan na ng isang hari, may bagong pangalan, asawang may marangal na pinagmulan at kontrol sa buong lupain. Makapangyarihang patunay ang kwento ni Jose sa paraan ng Diyos sa pagbabaliktad ng masasamang kalagayan upang matupad ang mas dakilang layunin. Agad na isinakatuparan ni Jose ang kanyang plano. May 7 taon ng kasaganaan sa hinaharap, ngunit darating din ang taggutom, kaya't mahalaga ang bawat sandali ng paghahanda.
Sa Genesis Kabanata 41, talata 46 hanggang 49, inilalarawan ang mga unang ginawa ni Jose. 30 taon si Jose nang siya ay nagsimulang maglingkod sa paraon sa Ehipto. Pagkatapos ay lumisan siya mula sa harapan ng paraon at nilibot ang buong lupain. Sa 7 taon ng kasaganaan, sagana ang ani ng buong Ehipto. Tinipon ni Jose ang lahat ng yaman ng ani mula sa panahong iyon at iniimbak ito sa mga lungsod. Sa bawat lungsod, iniimbak niya ang ani mula sa mga bukiring nakapaligid dito. Napakarami ng mga butil na naipon ni Jose, parang buhangin sa dalampasigan. Hindi na ito masusukat, kaya't huminto na sila sa pagtatala. Sa edad na 30, nasaksihan ni Jose ang katuparan ng kanyang mga panaginip noong kabataan. Mula sa pagiging bilanggo, ngayoy kabilang na siya sa maharlika, umiikot sa buong Ehipto upang ipatupad ang pinakaorganisadong programa ng pag-iimbak sa kasaysayan. Ipinapakita ng salaysay na ito na hindi lamang siya basta nag-utos mula sa itaas. Siya mismo ang lumibot sa buong lupain upang tiyakin ang pagsasakatuparan ng kanyang plano. Sa bawat lungsod, nagtayo siya ng mga bodega upang pag-imbakan ng ani mula sa mga lokal na taniman. Matalinong plano ito ng distribusyon na natiling malapit ang butil sa mga mamamayan, kaya't may sapat na supply sa bawat lugar kapag dumating ang taggutom. Ang 7 taong iyon ay nagdulot ng labis na kasaganaan na tumigil na si Jose sa pagtala ng mga naimbak. Ang dami ay inilarawan bilang buhangin sa dagat, isang pahayag sa Biblia na nangangahulugang hindi na mabilang. Higit pa, sa inaasahan ng tagumpay ng plano. Sa panahong ito ng kasaganaan, umunlad din ang personal na buhay ni Jose. Sa Genesis Kabanata 41, talata 50 hanggang 52, ipinaliwanag na bago dumating ang mga taon ng tagutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat, anak ng pinunong panrelihiyon sa On na si Potifera. Pinangalanan ni Jose ang kanyang panganay na anak na Manases sapagkat sinabi niyang tinulungan siya ng Diyos na makalimot sa lahat ng kanyang paghihirap at sa bahay ng kanyang ama. Ang kanyang pangalawang anak ay pinangalanan niyang Efraim sapagkat sinabi niyang pinagpala siya ng Diyos sa lupain ng kanyang pagdurusa. Ang mga pangalan ng mga anak ni Jose ay nagpapahayag ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang damdamin at pananampalataya sa panahong ito. Ang Manases ay nangangahulugang pagkalimot. Inamin ni Jose na tinulungan siya ng Diyos upang gumaling mula sa pagtataksil ng kanyang mga kapatid at pagkawalay sa kanyang ama. Hindi niya tuluyang nilimot ang kanyang pamilya na makikita sa mga susunod na pangyayari. Ngunit ang sakit ng mga alaala ay nabawasan na sa pamamagitan ng layunin ng Diyos. Ang pangalan na Efraim ay nangangahulugang dobleng kasaganaan. Kinilala ng pangalang ito ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa mga paghihirap ni Jose tungo sa tagumpay. Matapos ang mga taon ng pagkaalipin at pagkakakulong, ngayon ay kinikilala na si Jose, may sariling pamilya at namumuhay ng may layunin. Ang masasamang balak ng kanyang mga kapatid ay naging kapakinabangan sa pamamagitan ng Diyos. Sa wakas, natapos ang 7 taon ng kasaganaan gaya ng hinulaang ni Jose at nagsimulang kumalat ang tagutom sa buong lupain. Sa Genesis Kabanata 41, talata 53 hanggang 54, ipinaliwanag na natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at nagsimula ang 7 taon ng tagutom gaya ng sinabi ni Jose. Apektado ang lahat ng mga kalapit na lupain, ngunit sa buong Ehipto ay may sapat pa ring pagkain. Hindi lamang Ehipto ang tinamaan ng tagutom, umabot ito sa mga karatig bansa. Isa itong krisis na sumaklaw sa maraming bansa at populasyon. Gayunpaman, dahil sa plano ni Jose, mas handa ang Ehipto kaysa sa iba. Agad na tumugon ang mga mamamayan.
Sa Genesis Kabanata 41, talata 55 at 56, sinabing nang maranasan ng Ehipto ang taggutom, humingi ng pagkain ang mga mamamayan sa Paraon. Inutusan sila ng Paraon na lumapit kay Jose at sundin ang kanyang mga tagubilin. Nang lumaganap na ang taggutom sa buong bansa, binuksan ni Jose ang mga bodega at nagsimulang mamigay ng butil sa mga mamamayang Ehipsyo sapagkat matindi ang taggutom sa Ehipto. Gumana ang programa ayon sa plano. Nang magsimulang magutom ang mga tao, nanatiling kalmado ang Paraon. Ipinadala lang niya sila kay Jose na siyang namahala sa lahat. Binuksan ni Jose ang mga bodega ng ani mula sa mga taon ng kasaganaan at nagsimula ng sistematikong pamamahagi ng butil. Kapansin-pansin, binabanggit sa kasulatan na ipinagbili ni Jose ang mga butil sa mga Ehipsyo. Isa itong maayos na kalakalan, hindi libreng pamimigay. Malamang na ito'y upang maiwasan ang kaguluhan, pag-iimbak ng sobra o pag-aaksaya. Sinisiguro rin nitong magpapatuloy ang programa sa loob ng 7 mahabang taon ng taggutom. Ang krisis ay naging matindi na umabot ito sa labas ng Ehipto. Sa Genesis Kabanata 41, talata 57, sinabing ang lahat ng tao mula sa iba't ibang bansa ay nagtungo sa Ehipto upang bumili ng butil kay Jose sapagkat matindi ang taggutom sa buong daigdig. Ang panghuling bahagi ng salaysay na ito ay naghahanda ng tagpo para sa susunod na mahalagang pangyayari sa kwento ni Jose, ang pagkakasundo nila ng kanyang mga kapatid. Lumaganap ang taggutom hanggang sa Canaan, kung saan naroon si Jacob at ang natitirang mga anak. Ang krisis na muntik ng sumira sa Ehipto ang siya ring ginamit upang mailigtas ang bansa at bigyang daan ang muling pagkikita ni Jose at ng kanyang pamilya. Ang plano ni Jose na ginabayan ng Diyos ay gumana ng perpekto. Mula sa pagiging nakakalimutang bilanggo, naging tagapagtanggol siya ng buong bansa at hindi niya alam na pinoprotektahan na rin niya ang kanyang sariling pamilya. Malapit nang matapos ang kanyang paglalakbay mula sa hukay patungong trono, ngunit may nakalaan pang mga kaganapan ng Diyos para sa kanyang tapat na lingkod. Lumagpas sa hangganan ng Ehipto ang taggutom na hinulaan ni Jose. Kumalat ito sa mga kalapit na lupain, kabilang ang Kanaan kung saan naninirahan si Jacob at ang natitirang mga anak. Nang maubos ang pagkain, nalaman ni Jacob na mayroong butil sa Ehipto. Sa Genesis Kabanata 42, talata 1 at 2, mababasa natin na nakarating sa kanila ang balita. Nang malaman ni Jacob na may butil sa Ehipto, tinanong niya ang kanyang mga anak kung bakit wala silang ginagawa. Sinabi niyang narinig niyang may butil sa Ehipto. Inutusan niya silang pumunta roon upang bumili ng pagkain upang hindi sila mamatay sa gutom. Pinadala ni Jacob ang 10 niyang anak papuntang Ehipto upang bumili ng pagkain, ngunit pinanatili niya sa bahay si Benjamin, ang bunsong anak. Sa Genesis Kabanata 42, talata 4, ipinaliwanag na hindi isinama ni Jacob si Benjamin, kapatid ni Jose, dahil sa takot na baka may mangyaring masama sa kanya. Si Benjamin ay ang natitirang anak ni Raquel bukod kay Jose, kaya't labis ang pag-iingat ni Jacob sa kanya matapos mawala si Jose. Pagdating ng mga kapatid sa Ehipto, nakaharap nila si Jose, tulad ng ibang bumibili ng butil. Sa Genesis Kabanata 42, talata 6 at 7, isinalaysay ang pagtatagpo na ito. Si Jose ang tagapangasiwa ng lupain, siya rin ang nangangasiwa sa kalakalan ng butil. Kaya't nang makita siya ng kanyang mga kapatid, yumuko sila sa kanya. Nakilala sila ni Jose agad, ngunit nagpakunwari siyang hindi niya sila kilala at kinausap sila ng may katigasan.
20 taon matapos siyang ipagbili, tuluyang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Ang susunod na ginawa ni Jose ay tiyak na ikagugulat ninyo. Ito'y isang makapangyarihang bahagi ng kwento. Ang mga panaginip ni Jose noong kabataan na naging dahilan ng galit ng kanyang mga kapatid ay ngayoy nagkatotoo. Yumuko sila sa kanya gaya ng mga bungkos sa kanyang unang panaginip. Ngunit pinili ni Jose na hindi muna magpakilala. Sa halip, inakusahan niya sila bilang mga espiya. Sa Genesis Kabanata 42, talata 9, sinabing naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila at tinawag niya silang mga tiktik. Ayon sa kanya, dumating sila upang manmanan ang kahinaan ng lupain. Mariing tumutol ang magkakapatid, ipinakilala ang kanilang sarili bilang magkakapatid mula sa Canaan na may iisang ama. Ngunit iginiit pa rin ni Jose ang kanyang paratang, kaya't ikinulong niya sila sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, inalok niya ng paraan para mapatunayan ang kanilang sinasabi. Isa sa kanila ang mananatiling nakakulong bilang panagot habang ang iba ay uuwi sa Canaan upang kunin si Benjamin, ang sinasabing nakababatang kapatid. Ang pagbabalik na ito, aniya, ay patunay ng kanilang katapatan at magpapawalang sala sa kanila bilang mga espiya. Habang pinag-uusapan ito ng magkakapatid, hindi nila alam na nauunawaan sila ni Jose. Nagsalita sila gamit ang wikang Hebreo sa pag-aakalang kailangan ni Jose ng tagapagsalin. Sa Genesis Kabanata 42, talata 21 at 22, naitala ang kanilang pag-uusap. Inamin nila na pinagbabayaran nila ngayon ang ginawa nilang masama sa kanilang kapatid. Naalala nila kung paanong nakita nilang nagmamakaawa si Jose habang naghihirap, ngunit hindi nila siya pinansin, kaya't dumating sa kanila ang kapighatiang ito. Sumagot si Ruben, tinatanong kung hindi ba't binalaan na niya silang huwag sakta ng bata, ngunit hindi rin siya pinakinggan. Ngayon, nararamdaman nilang sila ang may pananagutan sa kanyang kamatayan. Nang marinig ito, labis ang naging damdamin ni Jose. Sa Genesis Kabanata 42, talata 24, sinabing lumayo siya at umiyak. Sa kabila ng paglipas ng mga taon, nanatiling sariwa ang sakit ng pagtataksil. Ngunit ngayon, nang makita niyang nagsisisi ng taos ang kanyang mga kapatid, nadala siya ng matinding emosyon. Pinili ni Jose si Simeon upang ikulong at inutusan na lagyan ng butil ang sisidlan ng natitirang mga kapatid. Palihim niyang ipinabalik ang kanilang bayad sa loob ng kanilang mga sisidlan kasama ng pagkain. Umalis ang magkakapatid, iniwan si Simeon na nakakulong sa Ehipto. Pagdating ng Siyam na magkakapatid sa kanilang tahanan, isinalaysay nila ang mga nangyari kay Jacob at laking gulat nila nang makita nilang naroon pa rin sa loob ng sisidlan ang kanilang bayad. Sa Genesis Kabanata 42, talata 35, sinabing, habang binubuksan nila ang kanilang sisidlan, bawat isa sa kanila ay nakitang nandoon ang kanilang supot ng pilak. Nang makita ito, sila at ang kanilang ama ay nanginig sa takot. Labis ang lungkot ni Jacob sa pag-iisip na kailangang ipadala si Benjamin sa Ehipto. Sa Genesis Kabanata 42, talata 36, sinabi niyang inagaw na sa kanya ang kanyang mga anak. Nawawala na si Jose, nawawala rin si Simeon, at ngayon ay gusto nilang isama si Benjamin. Lahat ng nangyayari ay laban sa kanya. Sinubukan ni Ruben na patahanin ng kanyang ama, iniaalay ang sariling mga anak bilang kapalit ng kaligtasan ni Benjamin. Ngunit tumanggi si Jacob, hindi niya papayagang sumama ang anak, nawala na ang kapatid nito at siya na lamang ang natitira. Kapag may nangyaring masama sa kanya habang nasa biyahe, mapapaslang nila ang kanyang matandang sarili sa matinding kalungkutan. Gayunpaman, patuloy ang taggutom at tuluyang naubos ang kanilang supply.
Hiniling ni Jacob sa kanyang mga anak na bumalik sa Ehipto upang bumili muli ng pagkain, ngunit ipinaalala ni Judah na hindi sila maaaring bumalik kung wala si Benjamin. Sa Genesis Kabanata 43, talata 3 hanggang 5, sinabi ni Judah na mariing binalaan sila ng lalaking iyon na huwag na siyang kaharapin kung wala ang kanilang kapatid. Kung isasama nila si Benjamin, babalik sila at bibili ng pagkain. Ngunit kung hindi sila makababalik dahil sinabi ng lalaki na hindi sila maaaring humarap kung wala ang kanilang kapatid. Sa huli, inihandog ni Judah ang sarili bilang katiyakan para sa kaligtasan ni Benjamin, nangangakong siya mismo ang mananagot. Maari siyang ituring ni Jacob na responsable. Kapag nabigo siyang ibalik si Benjamin ng ligtas, tatanggapin niya ang kasalanan habang siya'y nabubuhay. Sa paninindigang ito, napapayag na rin si Jacob. Inutusan niya ang kanyang mga anak na magdala ng mga regalo para sa tagapamahala ng Ehipto, gaya ng mga gamot, pulot, pabango, dagta, mani at iba't ibang butong kahoy at dobling halaga ng salapi bilang kapalit ng mga perang naibalik noon. Bagamat mabigat ang kalooban, determinadong bumiyahe ang magkakapatid patungong Ehipto, dala na rin si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin na kasama ng kanyang mga kapatid, labis ang kanyang naging damdamin. Inutusan niya ang kanyang tagapamahala na dalhin sila sa kanyang tahanan upang maghapunan. Nabahala ang mga kapatid, iniisip na paparusahan sila dahil sa pilak na natagpuan noon. Sa tahanan ni Jose, ipinaliwanag nila ang lahat sa tagapamahala at pinakalma sila nito, sinabing nasa kanila ang kapayapaan. Wala silang dapat ipag-alala. Ang kanilang Diyos, ang Diyos ng kanilang ama, ang siyang naglagay ng kayamanan sa kanilang sisidlan. Nakatanggap siya ng kanilang bayad. Pagkatapos nito ay pinalaya na rin si Simeon. Nang pumasok si Jose para sa pagkain, inialay ng mga kapatid ang kanilang mga regalo habang muling yumuyuko sa kanya. Nagtanong siya tungkol sa kalagayan ng kanilang ama at nang makita niya si Benjamin, naging emosyonal siya. Sa Genesis Kabanata 43, talata 29 at 30, inilarawan ang sandaling ito. Habang tinititigan niya ang kanyang kapatid na si Benjamin, anak din ng kanyang ina, tinanong niya kung ito nga ang bunso nilang kapatid na kanilang binanggit. Ipinahayag niya ang basbas ng Diyos sa bata. Lubos siyang nahabag sa kanyang kapatid, kaya't agad siyang umalis upang umiwas at doon siya umiyak sa kanyang sariling silid. Habang sila'y kumakain, inayos ni Jose ang mga kapatid ayon sa kanilang edad, mula sa panganay hanggang sa bunso, kaya't nagtaka sila. Paano nalaman ng lalaking ito ang kanilang pagkakasunod? Pagkatapos, binigyan niya si Benjamin ng 5 ulit na mas maraming pagkain kaysa sa iba, upang subukin kung may natitira pa silang selos. Kinabukasan, muling nilagyan ni Jose ng butil ang kanilang mga sisidlan at muli ring ibinalik ang kanilang bayad. Ngunit ngayon, may idinagdag siya. Ang kanyang sariling pilak na tasa ay inilagay sa sisidlan ni Benjamin. Pagkaalis nila, inutusan ni Jose ang kanyang tagapamahala na habulin sila at akusahan ng pagnanakaw. Siguradong walang kasalanan, sinabi ng magkakapatid na kung kanino man matagpuan ang tasa, dapat siyang mamatay at ang natitira ay magiging alipin. Nang matagpuan ang tasa sa sisidlan ni Benjamin, pinunit nila ang kanilang mga damit sa labis na dalamhati. Pagbalik sa tahanan ni Jose, lumapit si Juda at nagbigay ng isang taos-pusong pakiusap. Iniaalay ang sarili bilang kapalit ni Benjamin upang maging alipin. Sa Genesis Kabanata 44, talata 18 hanggang 34, inilahad ni Juda ang buong pangyayari. Isinalaysay ang pagmamahal ni Jacob kay Benjamin
at ipinaliwanag na ang pagkawala ng batang ito ay tiyak na magiging dahilan ng pagkamatay ng kanilang matandang ama. Ang huling pahayag ni Juda ay nagpapakita ng napakalaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Nakiusap siyang siya na lamang ang manatiling alipin kapalit ng binata upang makauwi ang kanyang kapatid kasama ng iba. Paano niya haharapin ang kanilang ama nang wala si Benjamin? Hindi niya kayang makita ang pagdurusang idudulot nito. Isa itong kamangha-manghang kaibahan mula sa dating Huda na siyang nagmungkahing ipagbili si Jose bilang alipin. Ngayon, handa na siyang maging alipin para lamang maprotektahan si Benjamin. Ang sakripisyong ito at pagmamahal sa kapatid ay labis na tumimo kay Jose. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Ihanda ang iyong sarili para sa isa sa pinakamakapangyarihang sandali ng kapatawaran sa kasaysayan. Kung hindi ka nito maaantig, wala na sigurong makakagawa nito. Sa Genesis, Kabanata 45, talata 1 at 2, ipinaliwanag na hindi na napigilan ni Jose ang sarili sa harap ng kanyang mga lingkod, kaya't sumigaw siya na lumabas ang lahat. Walang sino man ang naiwan nang isiwalat ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Umiyak siya ng napakalakas, narinig ng mga taga-Ehipto at nalaman ito sa tahanan ng Paraon. Sa gitna ng bugso ng damdamin, sa wakas ay ipinakilala ni Jose ang kanyang sarili. Sinabi niyang siya si Jose. Buhay pa ba ang kanilang ama? Natigilan ang kanyang mga kapatid, hindi agad makasagot sa labis na gulat. Inaya sila ni Jose na lumapit. Paglapit nila, muling ipinakilala ni Jose ang sarili bilang kanilang kapatid na kanilang ipinagbili patungong Ehipto. Ngunit sinabi niyang huwag na silang malungkot o galit sa kanilang sarili dahil sa ginawa nila, sapagkat sa likod ng lahat ng ito, ang Diyos ang nagpadala sa kanya upang iligtas ang maraming buhay. Pakinggan ng sinabi ni Jose, ang mga salitang ito ay tumulong sa milyon-milyong tao na magpatawad kahit sa pinakamabigat na sugat. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa kasulatan. Wala ni katiting na kapaitan sa puso ni Jose tungkol sa mga tao ng pagkaalipin at maling pagkakakulong. Sa halip, kinilala niya ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Sa Genesis Kabanata 45, talata 7 at 8, ipinaliwanag niyang ang Diyos ang nagpadala sa kanya upang panatilihing buhay ang mga tao sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi sila ang nagpadala sa kanya, kundi ang Diyos. Ipinaalam ni Jose na may 5 taon pa ng tagutom na darating at inanyayahan niya ang kanyang mga kapatid na dalhin ang kanilang ama at buong sambahayan sa Ehipto. Siya ang magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Niyakap niya si Benjamin at umiyak. Pagkatapos ay niyakap ang bawat kapatid at sila'y nagsimula ng mag-usap. Nang malaman ng Paraon ang tungkol sa mga kapatid ni Jose, natuwa siya. Inalok niya ang pinakamainam na bahagi ng Ehipto at ipinadala ang mga karwahe upang tulungan sa paglalakbay ng pamilya at mga ari-arian. Pagdating ng mga kapatid sa Canaan, isinalaysay nila kay Jacob na buhay si Jose at siya ang tagapamahala ng buong Ehipto. Sa Genesis Kabanata 45, talata 26 at 27, sinabing namangha si Jacob at hindi agad naniwala. Ngunit nang marinig niya ang lahat ng sinabi ni Jose at nakita ang mga karwaheng ipinadala nito, nanumbalik ang kanyang sigla. Si Jacob, na tinatawag ding Israel, ay nagpasyang maglakbay patungong Ehipto upang muling makita ang pinakamamahal na anak bago siya mamatay. Habang dumaraan sa Beerseba, nagpakita ang Diyos sa gabi at nagsabing siya ang Diyos ng kanyang ama at huwag siyang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon niya gagawin siyang isang malaking bansa.
Sasamahan siya ng Diyos sa Ehipto at tiyak na muli siyang makababalik. Si Jose mismo ang hahawak sa kanyang huling sandali. Sa edad na 130, naglakbay si Jacob patungong Ehipto kasama ang buong angkan. 70 katao ang lahat. Inihanda ni Jose ang kanyang karwahe at nagtungo sa Goshen upang salubungin ang kanyang ama. Sa Genesis Kabanata 46, talata 29 at 30, isinaysay ang kanilang madamdaming pagkikita. Nang makita ni Jose ang kanyang ama, niyakap niya ito at umiyak ng matagal. Sinabi ni Israel kay Jose na handa na siyang mamatay sapagkat nakita niya ng buhay pa ang kanyang anak. Iniharap ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid sa Paraon na pinayagan silang manirahan sa Goshen, ang pinakamainam na bahagi ng Ehipto. Nag-alok pa ang Paraon ng trabaho para sa kanila dahil sa kanilang kaalaman sa pag-aalaga ng hayop. Ipinakilala rin ni Jose ang kanyang ama sa Paraon at binasbasan ni Jacob ang pinuno ng Ehipto habang patuloy ang taggutom, matalino at maayos na pinamahalaan ni Jose ang mga ari-arian ng Ehipto. Sa una, naubos ng mga tao ang kanilang salapi sa pagbili ng butil. Nang maubos ang pera, ipinagpalit nila ang kanilang mga hayop kapalit ng pagkain. Sa huli, dahil wala na silang maibayad, isinuko nila ang kanilang mga lupa at maging ang kanilang sarili bilang mga lingkod ni Paraon. Sa pamamagitan nito, nakuha ni Jose ang halos lahat ng lupain ng Ehipto para kay Paraon, maliban sa mga pag-aari ng mga pari. Gumawa siya ng kasunduan na magtatanim sila sa lupa ni Paraon at magbibigay ng 20% ng ani habang itinatabi nila ang 80% para sa sarili. Ang sistemang ito ay tumagal ng maraming henerasyon. Namuhay ng masagana ang pamilya ni Jacob sa Goshen. Sa Genesis Kabanata 47, talata 27, sinabing nanirahan ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Doon sila nanirahan at nagkaroon ng maraming ari-arian, naging masagana at mabilis na dumami. Pagkalipas ng 17 taon sa Ehipto, naramdaman ni Jacob na malapit na ang kanyang katapusan. Tinawag niya si Jose at nakiusap na huwag siyang ilibing sa Ehipto, kundi dalhin ang kanyang mga labi sa lupang tinubuan ng kanilang mga ninuno. Nangako si Jose na susundin ito. Nang malaman niyang may sakit na ang kanyang ama, dinala niya ang kanyang 2 anak, sina Manases at Ephraim, upang tumanggap ng basbas ni Jacob. Sa isang madamdaming tagpo, itinawid ni Jacob ang kanyang mga kamay, inilagay ang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ang mas bata, at ang kaliwa kay Manases, ang panganay. Sinubukang itama ito ni Jose sa paniniwalang nalito ang kanyang amang mahina na ang paningin. Ngunit sinagot siya ni Jacob na alam niya ang kanyang ginagawa. Magiging dakila rin si Manases, ngunit higit siyang malalampasan ng nakababatang kapatid. Mula sa kanya ay magmumula ang maraming lahi. Pagkatapos nito, opisyal na kinilala ni Jacob ang 2 apo bilang sarili niyang mga anak, kaya't tumanggap si Jose ng dobling bahagi ng pamana. Pagkatapos, ipinatawag ni Jacob ang lahat ng kanyang mga anak at pinagkalooban sila ng kanya-kanyang basbas tungkol sa hinaharap. Para kay Judah, hinulaan niyang mananatili sa kanyang angkan ang pamumuno hanggang dumating ang karapat-dapat na pinuno. Para kay Jose, binanggit niya ang masaganang pagpapala mula sa langit at lupa. Sa huli, matapos basbasan ang bawat anak, pumanaw si Jacob sa edad na 147. Yumakap si Jose sa mukha ng kanyang ama, umiyak at hinalikan ito. Inutusan niya ang mga manggagamot na imbalsamo ang labi ni Jacob na tumagal ng 40 araw habang nagluksa ang buong Ehipto ng 70 araw. Sa pahintulot ng Paraon, inilipat ni Jose ang labi ng kanyang ama papuntang Canaan sa yungib ng Macpela, kung saan nakalibing sina Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca at Leah.
Marami ang sumama mula sa Ehipto na nagpapatunay sa paggalang na tinamo ni Jose. Matapos ang paglilibing, kinabahan ang mga kapatid ni Jose. Iniisip na baka ngayong wala na ang kanilang ama, gantihan na sila ni Jose. Nagpadala sila ng mensahe, sinasabing hiniling ni Jacob bago mamatay na patawarin ni Jose ang kanilang kasalanan. Sa Henesis Kabanata 50, talata 17, sinabing umiyak si Jose matapos mabasa ang mensahe. Pagkatapos, personal silang nagpakita kay Jose, yumuko sa harapan niya at inialay ang sarili bilang mga alipin. Ang tugon ni Jose sa Genesis Kabanata 50, talata 11 hanggang 21 ay nagsiwalat ng lalim ng kanyang pananampalataya at kabutihan ng puso. Sinabi niyang huwag silang matakot. Siya ba'y nasa lugar ng Diyos? Binalak nilang saktan siya, ngunit ginamit yun ng Diyos para sa kabutihan upang mailigtas ang maraming tao. Kaya't huwag silang mangamba. Pangangalagaan niya ang kanilang pangangailangan at ng kanilang mga anak. Pinatahan niya sila at kinausap ng may kabaitan. Nabuhay si Jose ng 110 taon at nakita pa niya ang ikatlong henerasyon ng mga anak ni Ephraim. Bago siya mamatay, tinipon niya ang kanyang mga kapatid at sinabi na malapit na siyang pumanaw. Ngunit tiyak na dadalawin sila ng Diyos at ililipat mula sa Ehipto patungong lupaing ipinangako sa kanila ni Abraham, Isaac at Jacob. Pinangakuan niya sila na sa pagdating ng araw na iyon, isasama nila ang kanyang mga labi. Matapos siyang mamatay, siya ay iniimbalsamo at inilagak sa isang kabaong sa Ehipto. Mahigit 400 taon ang lilipas bago sa panahon ni Moises ilipat ang kanyang mga labi patungo sa lupang pangako. Tinupad ang kahilingan ng kahangahangang taong ito. Sa Joshua, Kabanata 24, talata 32, makikita natin ang katuparan ng pangakong iyon. Ang mga buto ni Jose ay inilibing sa Shechem, sa lupang binili ni Jacob mula sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pilak. Ito ang naging pamana ng lahi ni Jose. Ang buhay ni Jose ay isang pambihirang paglalakbay, puno ng matataas at mabababang yugto, mula sa paboritong anak tungo sa pagkaalipin na gawa ng sariling mga kapatid, mula sa pagkabilanggo tungo sa pagiging tagapamahala. Ang kanyang kwento ay makapangyarihang patunay ng pagkilos ng Diyos kahit sa pinakamadilim na kalagayan. Sa bawat pagsubok, nanatili si Jose sa kanyang pananampalataya at prinsipyo. Ang dating binatang may mga dakilang panaginip ay siyang nakasaksi sa katuparan ng mga ito sa paraang hindi niya inaasahan. Ang binatang dating nakasuot ng makukulay na damit ay ngayon nakasuot ng magagarang kasuotang pangtagapamahala ng Ehipto. Higit pa rito, kahanga-hanga ang kanyang kakayahang magpatawad sa mga taong labis siyang sinaktan at kilalanin ang pagkilos ng Diyos kahit sa pinakamasasakit na bahagi ng buhay. Nang sabihin niyang binalak nilang saktan siya, ngunit ginamit iyon ng Diyos para sa kabutihan, ipinaabot niya ang isang napakalalim na katotohanang espiritual na lagpas pa sa kanyang personal na karanasan. Sa pamamagitan ng buhay ni Jose, pinanatiling buhay ng Diyos ang sambahayang Israel sa panahon ng matinding tagutom na naging daan upang sila'y lumago at dumami sa Ehipto. Nagsimula sa isang trahedya sa pamilya, nagtapos sa pagliligtas ng marami at paghahanda sa pagsilang ng isang bansa. Ngunit narito ang bahagi na tunay na kamangha-mangha. Ang kwentong ito ay hindi lang sinaunang kasaysayan. Ang parehong Diyos na nagbago ng kulungan ni Jose tungo sa palasyo ay patuloy na kumikilos hanggang ngayon. At ang ginawa niya para kay Jose, kaya rin niyang gawin para sa iyo. Kaibigan, kung sinamahan mo ako hanggang dito, ang kwento ni Jose ay nagtuturo sa atin na kahit sa pinakamahirap na bahagi ng buhay, ang Diyos ay may mas malawak na layunin. Mula sa hukay tungo sa bilangguan, mula sa bilangguan tungo sa trono,
Dumanas siya ng pagtataksil, pagkakabenta, maling paratang at pag-iisa, ngunit nanatili siyang tapat sa pananampalataya at prinsipyo. At sa huli, nang ipahayag niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, sinabi niya ang isang bagay na dapat pag-isipan ng bawat isa. Binalak ninyong saktan ako, ngunit binalak ito ng Diyos para sa kabutihan. Hintay. Bago ka umalis, kailangan kitang tanungin ng isang mahalagang bagay. Si Jose ay naghintay ng 13 taon mula sa hukay hanggang sa palasyo. 13 taon ng pagtataksil, maling paratang at mga pangakong hindi tinupad. Pero hindi siya sumuko. Kaya ang tanong ko ay ito, anong hukay ang kinalalagyan mo ngayon? Anong pagtataksil ang bitbit mo? Aling pangarap ang sa tingin mo ay patay na dahil kung kaya ng Diyos gawing punong ministro ang isang alipin, anong kaya niyang gawin sa sitwasyon mo ngayon? Kung tinamaan ka ng kwentong ito ang gusto kong gawin mo. Isa, ibahagi ito sa iisang taong kilala mong kasalukuyang dumaraan sa impyerno. Alam mo kung sino siya. Kailangan niyang marinig na may layunin ang kanyang hukay. Ikalawa, magkomento sa ibaba, alin ang bahagi na pinakatinamaan ka nang ipinagbili siya ng mga kapatid niya, nang umiyak ang kanyang ama ng maraming taon? O nung sinabi ni Jose, binalak niyong saktan ako, pero binalak ito ng Diyos para sa kabutihan. Binabasa ko ang bawat komento at personal akong tumutugon. 3, pindutin ang subscribe at ang bell, hindi para sa akin kundi para sa IYO. Dahil sa susunod na linggo, maglalabas ako ng panibagong kwento na babago ng pananaw mo tungkol sa sakit at layunin. Tandaan mo ito, binalak ng mga kapatid ni Jose na sirain siya, pero sa totoo, inilagay lang nila siya sa posisyon para magligtas ng mga bansa. Maaring ang mga kaaway mo ngayon ay siya ring kasangkapan ng Diyos para ihatid ka sa iyong pinakamalaking tagumpay nang hindi nila namamalayan. Ang parehong Diyos na kasama ni Jose sa hukay ay kasama mo rin sa pinagdaraanan mo ngayon. Kita tayo sa susunod na video at tandaan, maaaring bukas na ang tagumpay mo. O at isa pa, kung ikaw yung tipo ng taong hindi talaga nagkokomento pero tinamaan ng kwento ngayon, basagin mo ang katahimikan, i-type mo sa comments, Pit to Palace kung naniniwala kang darating ang sarili mong pagbabago. Sama-sama tayong maniwala.